Si Kiara ay simpleng trabahador bilang isang utility girl sa St. Luke Medical Hospital kung saan ito natitipuhan ng isang bilyonaryong lalaking si Mr. Denver Castañares. Sinadya nitong i-inject ang sperm ng lalaki sa dalaga sa pananabik na magkaroon ito ng anak. Laking gulat naman ni Kiara nang malamang buntis siya, gayong wala namang gumagalaw sa kanya. Paano kung malaman nito na ang ama pala ng ipinagbubuntis niya ay siyang anak ng may-ari mismo ng pinagtatrabahuhang hospital? Ating alamin ang buong kwento. 2 nurse ang kasalukuyang nag-aasikaso kay Kiara nang siya ay magising. Kanina ay nawalan siya ng malay pagkatapos mahilo. Madalas naman talagang mangyari yun sa kanya dahil sa mababa ang dugo niya. Pero kahit anong laklak niya ng ferrous ay hindi tumatalab, dagdagan pang may insomnia siya. Madalas gising siya sa madaling araw hanggang umaga. Nurse Lori, bakit ako nandito? Mabilis siyang napabalikwas ng bangon. Nakahiga kasi siya sa hospital bed. Nagkatinginan muna ang 2 nurse bago sumagot sa tanong niya. Nakita ka ng security guard na walang malay sa utility room, kaya dinala ka niya dito. Saglit pa siyang kinuhanan ng vital. Pilit siyang tumayo pero hindi siya nito pinayagan dahil may tendency raw na muli siyang mahilo at matumba. Kaya kailangan niya pang manatili sa kinahihigaan. Pinabantayan pa siya nito sa kasamahang nurse bago lumabas ron. Naku naman Nurse Anne, hindi pwedeng nandito ko. May trabahong naghihintay sa akin. Wika pa niya at pilit na namang bumangon. Huwag kang mag-alala. Alam na ni manager ang nangyari sa'yo at naiintindihan ka. Bali wala kang gagawin ngayong araw na ito kundi ang humiga dyan sa kama at magpahinga lang. Nakangiti pa ang nurse sa kanya. Kung paano niya nakilala ang 2 nurse na ito ay dahil ito lang naman ang kanyang mga suki sa kanyang paninda. Bukod sa pagiging tagalinis sa hospital na pinapasukan, nagtitinda din siya ng mga pabango. Sideline niya yun. Kahit naman sumusweldo, kailangan niya pa rin kumita ng extra. 2 kapatid ang pinapaaral niya na sina Alvin at si Kim, isang high school at isang elementary. Ang ina niya ay wala na dahil maagang pumanaw at ang kanyang ama naman nag-asawang muli at ngayon may 2 ng anak sa pangalawang asawa. Kaya siya na ang tumayong ama't ina ni Kim at ni Alvin. Wala nang nagawa pa si Kiara kundi sundin ang sinabi ni Nurse Anne. Pakiramdam niya habang nakahiga kinakain siya ng antok kaya muli siyang nakatulog. Success bro, wika ni Doc Christian sa kaibigang si Denver na siyang nag-utos sa lalaki. Nasa loob sila ngayon ng kanyang office at pinanonood sa monitor ng CCTV ang mahimbing na pagtulog ng dalaga. Wala itong kamalay-malay na sumailalim sa isang intracytoplasmic sperm injection or ICSI kanina habang ito ay tulog, kung saan dadalhin ito sa loob ng sinapupunan ang anak ni Denver. Salamat Christian. Dumikwatro si Denver at itinukod ang isang kamay sa kanyang baba na natiling nakatitig sa magandang dilag na makikita sa monitor. Kung bakit si Kiara ang napili niyang ina ng kanyang magiging anak, yun ay dahil hindi siya nito matatanggihan. Sa edad niyang 32 ay wala siyang balak na magpakasal dahil sa 2 magkasunod na kabiguan sa pag-ibig. Wala na siyang tiwala pa sa babae. Busy siya sa pagpapatakbo nitong hospital. Bukod sa abuela niyang nakaratay na lang sa kama na inaantay na ang araw na pagtalikod sa mundong ibabaw dahil sa katandaan. Ang ama niya ay may ibang business na pinagkakaabalahan simula ng pamunuan niya itong St. Luke's. Minana pa ito ng kanyang ama mula sa kanyang pumanaw na abuelo at isinali na ngayon sa kanyang pangalan. 2 lang silang magkapatid. Ang kakambal niyang si Donald na wala namang kaalam-alam sa pagpapatakbo ng negosyo. Ang alam lang nito, magwaldas ng pera. Minsan lang naagaw ng dalagang ito ang kanyang atensyon isang umaga habang papasok siya sa kwarto ng kanyang abuela upang dalawin ito. Nagulat pa siya nang marinig ang tawa ng kanyang lola. Natigilan pa siya nang makita sa silid nito ang dalagang nagngangalang Kiara. Para sa kanya, may mabuti itong puso. Rason upang piliin niyang maging surrogate at nais maging ina ng kanyang magiging anak. So what is your next plan bro? Pukaw ni Christian sa pagkakatitig niya sa tulog na dalaga sa monitor. For now, hindi ko pa alam pero ako nang bahala sa kanya at sa mga pangangailangan niya.
Tugon ni Denver. Okay, see you later. I have to go. May pasyente pa ako. Pagkuway ngumiti at lumabas sa kanyang office. Tumango lang si Denver. Nang makalabas sa kanyang office ang kaibigan, ay may tinawagan ng lalaki. May iniutos siya sa kanyang tauhan para ihanap ng maayos na matitirahan si Kiara. Nais niyang nasa mabuting lugar ang ina ng kanyang anak at malapit lang sa kanya. Samantala, gabi nang pinayagan si Kiarang makauwi ng 2 nurse at pinabaunan pa siya ng vitamins. Lahat yun ay libre para sa kanyang kalusugan. Mababait ata masyado sa kanya ang mga ito ngayon. Hindi na nga siya pinagtrabaho maghapon. Ano kayang nangyayari? Ate, bakit ginabi ka na? 8 oras lang naman ata ang pasok mo ah. Akala ko tuloy nag-date ka pa. Punasa kanya ni Kim nang mapagbuksan siya ng pinto. Ang tamis ng ngiti. Gitnang kapatid niya ito at ang bunso naman ay si Alvin. Pareho nang nasa bahay ang dalawa. Si Kim ang sumusundo sa kapatid nito kapag wala pa siya. Halatang masaya ang mga ito sa pagdating niya. Sa totoo lang kapag wala siya, paano na lang kaya ang mga ito? Date ka dyan. Tingin niyo may panahon pa ako makipag-date? Asik niya na pumasok sa loob ng bahay. Bakit naman ate? 25 anyos ka na. 5 taon na lang wala ka na sa kalendaryo. Mukhang mauuna pa ata ako mag-boyfriend sa'yo. Sabi pa at hininaan ng boses sa huling sinabi. Pero dinig niya, kaya mabilis niyang hinila ang buhok nito. Anong sabi mo? Galit-galitan niyang tanong. Wala itong karapatang mag-boyfriend hanggat hindi ito nakakapagtapos ng college. Siguro naman, alam ng dalawa ang sakripisyo niya ay para lang din sa mga ito. Gusto niyang magkaroon ng magandang kinabukasan ng mga kapatid, ayon na rin sa pangako niya sa namayapang ina. Aray ate, joke lang, wala naman akong boyfriend. Mahigpit nitong pigil ang mahabang buhok at panay ang tawa. Tsaka niya lang binitiwan ng buhok nito at inirapan pa ang kapatid. Si Alvin naman ay tumatawa lang din na nakatingin sa kanila. Maghain ka na, kakain na tayo. Utos niya na iniabot ang isang balot ng ulam na binili niya kanina sa kanto. Kapag ganoong oras nakapagsaing na si Kim kaya kakain na lang siya. Yes ate. Ngingisi-ngisi pa itong tumalikod. Siya naman nagtungo sa kanyang silid upang magbihis. Saktong papasok si Denver sa main gate ng hospital nang mamataan ng isang babaeng bumaba ng tricycle. Nakasuot ito ng uniform. Mahaba ang buhok hanggang siko. Basa pa na tila kakatapos lang maligo. Medyo magulo dahil sa nililipad yun ng hangin. Walang kahit na anumang kulirete na makikita sa muka kundi may natural itong ganda na kapansin-pansin ng iba. Si Kiara iyon na nagmamadali. Magkakaiba ang entrance ng mga employees kaysa sa kanila kaya hindi siya nito napansin or baka nagmamadali lamang. Hindi niya alam kung kilala siya ni Kiara or natatandaan ng minsan na siya nitong mabangga sa labi ng hospital. Tila ba palagi itong nagmamadali? This way, sir. Inilahad ang isang kamay ng kanyang driver/assistant nang matigilan siya saglit at sinundan ng tanaw ang dalagang nagmamadaling tinungo ang isang pinto sa likod ng hospital. Tinanguan niya ito. Amador, nakahanap ka na ba ng apartment malapit sa kondo ko? Nasa elevator na sila nang magsalita siya. 1 linggo na noon ang nakalilipas simula nang gawin ng IVF kay Kiara. Nakaantabay naman si Nurse Ann at Nurse Lori sa babae kung may pagbabago ba rito. Yes sir, nakausap ko na po ang caretaker kahapon. Pwede niya na pong i-check ang area mamaya. Magalang na tugon ni Amador na nasa tabi niya. Salamat, gusto kong makita mamaya. Saktong bumukas ang pinto ng elevator kaya kasunod niya agad ito. Sir, lilipat po ba kayo? Pag-uusisa nito. No, para kay Kiara. Siniguro muna ni Denver kung may ibang tao bago banggitin ang pangalan ng utility girl ng St. Luke. Ho? Napaawang ang labi nito. Wala pang alam si Amador tungkol sa babaeng surrogate niya. Hindi siya sumagot hanggat hindi nararating ang kanyang opisina. Gusto niyang maging pribado ang tungkol dito. Tanging si Doc Christian lang at ang 2 nurse ang nakakaalam. Pero dahil may tiwala naman siya sa kanyang assistant, ipinagtapat na rin niya. Kahit yata family niya, wala siyang balak ipaalam ang tungkol dito. Tsak na malaking gulo, kahit ang kanyang abuela.
He is at the right age at he can make decision for himself. Talaga, sir? React lang ni Amador at makikita ang panlalaki ng mga mata nito sa gulat. Ine-expect niya na ganoong reaksyon nito kapag nalaman ng tungkol kay Kiara. Maaasahan naman niyang lalaki tungkol sa sikretong ito. Ayaw niyang mahatak ang pangalan ni Kiara, lalo at wala itong alam sa ginawa niya. Pero sasabihin niya rin sa tamang panahon kapag kukunin na niya ang kanyang mga anak. Yes, and they want to keep it a secret. Ngumiti ang lalaki na tila nasisiyahan. Kaya pala sir, iba ang pagkakatitig niyo kay Kiara kanina. Ang ganda niya, no? May halong tudyo ang boses nito at ngumisi. Napatikhim siya, napaisip. Talaga bang obvious nga kaya yung reaksyon niya kanina pagkakita kay Kiara? Siyempre, ito ang magdadala ng anak niya kung sakali. Masama ang tingin na ipinukol sa assistant, kaya pumormal ito. You can leave now. Tatawagan kita pag kailangan. Taboy niya kay Amador. Marami pa siyang gagawin. Ilang sandali pa, nag-iisa na lang siya sa office. Umupo siya sa swivel chair at nagsimula ng magtrabaho. Samantala si Kiara, nagsimula ng maglinis sa ilang ward na nakatoka sa kanya. Bit-bit ang timba, map at walis na tinungo muna ang private room ni Mrs. Castañares upang silipin iyon. Nakaratay na ito't hindi na makatayo dahil sa katandaan. May 2 personal nurse na palaging makikita sa loob ng silid. Pero ngayong araw ay nasilip niyang may lalaki sa loob ng kwarto ni Lola Bridget. Yun kasi ang nais nitong itawag niya. Kapag naglilinis siya sa loob ng kwarto nito, kinakausap siya na para bang sabik ito sa tao. Nararamdaman ni Kiara na sobrang lungkot ng matanda dahil bihira itong dalawin ng mga kamag-anakan. Kahit ngang nag-iisang apo nitong namamahala sa hospital na yun, hindi pa niya nakikitang pinuntahan ito si Lola Bridget sa kwarto. Hoy, Kiara, anong ginagawa mo dyan? Nalingunan niya si Susan na nakikisilip din sa pintuang salamin ni Lola Bridget. Katulad niya, tagalinis din ito. Mukhang may bisita si Lola. Bukas ko na lang siya dadalawin. Hinila niya napaalis si Susan at baka mamataan pa sila ng gwardya. Ilang beses pa itong sumilip. Oo nga, balita ko, siya yung may-ari ng hospital na to, pero yung anak ang namamahala. Paliwanag ni Susan. Wala naman tayong pakailam dun, pinakamababang trabahador lang tayo dito sa hospital. Maliit na langgam kong ituring na hindi napapansin. Nagsimula na siyang magmap. Ano ka? Hindi kaya matapobre ang CEO ng hospital na to? Balita ko nga, best friend daw yun ni Doc Christian, yung gwapings na nag-opera kay Mrs. Asenta. Tanda mo yun? Napaisip naman siya. Hindi niya makalimutan si Mrs. Asenta dahil lumuhod pa ito sa harapan ni Doc Christian noon. Naawa nga marahil ang doktor kaya nilibre ang ginang. Hindi niya na inalam kung anong sakit pero ramdam niya sa babae kung gaano ito hirap sa karamdaman. Alam niyang mabuti ang puso ng namamahala sa hospital na yun. Hindi nga lang niya kilala. Sa lawak ng lugar, imposibleng mag-cross ang kanilang landas. Oo, natatandaan ko. Pero siguro mamaya na tayo mag-usap. Oras ng trabaho. Baka makita tayo ni Tonyo. Sisitahin na naman tayo nun. Natatawa niyang pabulong. Ang tinutukoy niyang Tonyo ay ang gwardyang pinaglihi sa sama ng loob. Walang araw na hindi siya sinita at palaging siya ang inaatasang maglinis ng kubeta. Pero dahil trabaho niya yun, hindi siya umaangal. Sa dami nilang utility girl sa hospital na yun, siya palagi ang napapansin. Naku, sagutin mo na kasi. Gwapo naman eh. Matangkad, matikas at may abs. Tapos may putok. Dagdag niya kaya bumanghalit ng tawa si Susan na pumuno sa labi ng hospital. Mabuti na lang talaga 5:00 pa lang ng umaga kaya wala pang ganoong tao. Dapat kasi bago dumagsa ang tao, nalinis na nila ang buong lugar na nakatukas sa kanila kaya mas maaga ang kanilang pasok. Madali niyang tinakpan ng bibig nito. Ikaw talaga, magtrabaho na nga tayo. Iniwan niya na ito bago pa siya magkaroon ng memo. Nasa harapan pa naman sila ng CCTV. Sandali lang naman Kiara. Hoy! Tumatawa nitong habol sa kanya pero hindi niya na pinansin ang babae. Matamang pinagmasdan ni Denver ang kabuuan ng silid na sinasabi ni Amador. May 2 kwarto, saktong laki ng sala. May maliit na teres, ganun din ang veranda.
Mula sa kanyang kinatatayuan, tanaw niya ang hindi kalayuan niyang kondo mula sa pangatlong palapag nito. Sinulyapan niya si Amador at nag-thumbs up na ang ibig sabihin ay kukunin nila. Napangiti ang caretaker na nakaabang sa may pintuan. May katabing apartment din sa kabila, pero mas pinili niya ang katapat mismo ng kanyang tinitirahan. Dito ay matatanaw niya si Kiara. Tumango sa kanya si Amador at binalingan ng ginang. Kukunin namin. Sige po sir. Si Amador na rin ang bahalang mag-asikaso sa paglipat ng tirahan ni Kiara. Alam na nito ang sasabihin para hindi matanggihan ng dalaga. Nabalitaan niyang nangungupahan lamang ang babae sa isang maliit na apartment kasama ang dalawang kapatid. Balita niya, ito ang tumatayong ama at ina sa dalawang kapatid nito. Bago pa man niya pinili si Kiarang maging surrogate, inalam muna niya ang background nito. Nagmula sa mahirap na pamilya ang babae kaya wala itong magagawa kundi tanggapin ang kanyang offer. Matapos bayaran ni Amador ang upa ng 5 buwan gamit ang tseke, tumuloy na siya sa kanyang kondo. Si Amador naman, inutusang tunguhin si Kiara para sa paglipat ng bahay. Pasado 5:00 ng hapon, pumarada si Amador sa harap ng kalawanging gate na inuupahang lumang apartment ni Kiara. Ito ang tinuro sa kanya na address ng among si Denver. Labis talagang ipinagtataka ni Amador kung bakit kailangan itong kumuha ng surrogate na kung tutuusin kahit sino, pwede nitong pakasalan. Pero pansin niya sa amo na ni minsan, hindi pa ito nakipag-date, na hindi pa nakipagrelasyon kahit kanino, kung anong dahilan na hindi niya alam. Lumapit siya sa gate at kumatok. Isang dalagita ang kalaunan, nakangiting bumungad sa kanya. Sinuyod siya ng tingin bago nawala ang ngiti sa labi at napalitan ng pagtataka ang nakarehistro sa mga mata. Si Miss Kiara Madrigal nandyan ba? Anong kailangan niyo sa ate ko? Bahagyang umarko ang kilay ni Kim sa nabungarang lalaki. Kung may gusto ito sa ate niya, hindi niya iyon mapapayagan. Unang-una, may edad na ang lalaki. Bagaman matikas pa rin ang katawan at may kotse, hindi pa rin ito bagay sa ate niyang maganda. Gusto ko siyang makausap. Tugon ni Amador. Sinipat niya ito ng tingin bago pinag-cross sa mga braso sa harapan. Wala si ate, umalis. Mataray niyang saad at ito ay inirapan. Tinignan ng lalaki ang suot na relo bago tumingin sa kanya na hindi naniniwala. Kim, sino yan? Mula sa loob ang boses na iyon ng kanyang ate kaya napakamot siya sa ulo. Inirapan na lang ang lalaking hindi bagay sa kanyang ate. Manliligaw niyo po ate. Tugon naman ni Kim. Napatanga ang lalaki sa kanyang sinabi. Sino sila? Tanong naman ni Kiara sa panauhin. Familiar ito sa kanya. Inisip pa nga kung saan niya ito unang nakita. Magandang hapon, Miss Madrigal. Ako po si Amador, employee ng St. Luke Medical Hospital. Gusto ko lang po kayong makausap. Magalang nitong saad. Mumiti si Kiara bago ito pinatuloy sa loob ng kanilang bahay. Bakit hindi mo pinapasok? Pasimpleng tanong niya sa kapatid niya. Kasi ate, akala ko manliligaw mo. Ngiti nito sa kanya at nagmamadali ng pumasok bago pa niya makurot sa singit. Nahihiya naman niyang inanyayahang umupo ang kanilang bisita. Mabuti at nakapaglinis na siya kaagad pagdating galing trabaho. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Kiara. May offer po na libreng tirahan ng may-ari ng hospital sa inyo. Bilang isa po kayong masipag at maaasahan. Nakangiti pang sabi ng lalaki. Hindi siya nakatugon. Anong isasagot niya? Sinong may-ari? Teka lang sir. Amador na lang, Kiara. Empleyado lang din ako ni Sir Denver. Kinabahan siya nang marinig ang pangalang binanggit. Sobrang close siguro nito sa anak ng may-ari. Narinig niyang iyon ang pangalan ng isa sa mga anak at namamahala sa pinapasokang hospital. Hindi lang siya sigurado. Sige po, Kuya Amador, pero okay lang po kami dito. Hindi na po kayo pwedeng tumanggi, Kiara, dahil nabayaran ko na yung apartment na lilipatan nyo. Paliwanag nito na ikinatigil niya ng ilang segundo. Ganun ba siya ka-espesyal para bigyan ng libreng tirahan? Pero sa totoo lang, malaking bagay yun sa kanya dahil wala na silang babayarang upa. Makakaipon siya para sa susunod na pasukan. Hihintayin ko kayo, Kiara, at ako na ang bahalang mag-asikaso sa may iwan yung mga gamit dito.
Hindi po ba talaga ako pwedeng tumanggi, Kuya Amador? Para kasing malaking abala po ito sa inyo. Ngumiti ito. Hindi po ito malaking abala. Tungkulin kong sundin si Sir Denver. Wala nang nagawa si Kiara kundi ang mag-impake. Panayang usisa ni Kim at Alvin habang nag-iimpake sila na ang tanging sagot niya lang hindi niya alam ang rason. At ora mismo, sumama sila kay Amador sa bago nilang tirahan. Ang mga naiwang gamit, ipapahakot na lang nito sa araw ding yun. Wow, ate! Ang ganda dito! Pangmayamang apartment siguro to, no? Mahal siguro. Habang inililibot ni Kim ang paningin sa kabuuan ng bahay, ay palatak nito't nakangiti pa. Si Alvin, hindi magkanda o gaga sa pagbitbit ng dalawang bag na ang laman ay mga damit. Pagkahatid sa kanila ni Amador, umalis din kaagad ang lalaki at aasikasuhin pa nga ang naiwan nilang mga gamit sa lumang bahay. Tama si Kim, mukhang mamahalin niyang apartment iyon. Ang nais niya ngayon ay magpasalamat ng personal kay Denver kung ito man ang nagpalipat sa kanila. Napakabait naman ata nito. Bukas pagpasok, tutunguhin niya ito sa opisina. Hinawi ni Denver ang kortina ng kanyang silid upang matanaw ang katapat na apartment. 10:00 na ng gabi, alam niyang nakalipat na si Kiara. Kanina ay tinawagan niya si Amador tungkol dito kaya napangiti siya. Hindi man niya kita sa loob pero alam niyang nag-aayos pa ang dalaga ng mga sandaling yun. Ngayong nasa malapit niya na ang ina ng kanyang magiging anak, panatag na siya. Ibinalik niya ang kortina tsaka tinungo ang kanyang kama. Sir, nasa labas po ng office ninyo si Miss Madrigal. Papapasukin ko po ba? Kinabukasan habang abala sa office niya si Denver, pumasok si Kylie na kanyang sekretary at kilala niya ang tinutukoy nito. Say it again. Pag-aakalang nabibingi lang siya. Si Kiara po sir, yung isa sa mga janitress po dito. Saglit siyang nakatitig sa sekretary. Okay, papasukin mo. Sa huli ay saad niya. Ngumiti ito tsaka tumango bago lumabas sa kanyang opisina. Siya naman ay inayos ang necktie at nagkunwaring abala. Si Kiara ay kabado nang pumasok sa office ni Mr. Castañares. Sumalubong sa kanya ang malamig na singaw ng silid hanggang sa tuluyan siyang nakapasok sa loob. Sa sobrang lamig, nais niyang mangatog. Nakatango ang lalaki at abala sa ginagawa sa ibabaw ng lamesa. Good morning sir. Lakas loob niyang bati. Sa tagal niya dito, ngayon lang sila magkakaharap. Hindi niya na dapat gagawin. Kaso ay kailangan niyang magpasalamat. Nahihiya siyang hindi man lang magpasalamat ng personal sa taong nagbigay sa kanya ng magandang pabor. Siya lang kasi ang natatanging binigyan ng libreng tirahan. Ang mga katrabaho niyang si Susan at Adela ay hindi naman. Yes, Miss Madrigal. Nag-angat ito ng paningin at tumitig sa kanya. Nahigit niya tuloy ang paghinga at saglit na blanko ang kanyang isipan nang matitigan ng lalaki. Ang gwapo nito. Palibhasa, ngayon niya lang nakita ang CEO ng hospital na yun. Ang tangos ng ilong at ang mga mata para siyang mahuhubaran sa mariing titig ng lalaki. Kundi pa niya kinamay lang sarili, baka nanginginig na siya. Ganon ang epekto nito sa kanya. Sir, ano? Natutup niya ang bibig ng mautal, siguro dahil sa malamig na temperatura sa loob ng silid na yun. Maupo ka, Kiara. Inilahad nito ang isang upuan na nasa tapat ng mesa at isipin pa lang niya kung gaano yun kalapit sa lalaki. Nangangatog na siya. Ang lupit ng presensya nito. Naku sir, hindi ho. Gusto ko lang pong magpasalamat sa libreng apartment. Nagtataka lang po ako dahil sa dami ng employees nyo. Ako po yung napili ninyong bigyan. Maraming salamat po sir. Nakatango at hindi makatingin si Kiara sa lalaki. Si Denver naman nais ipagtapat ang tungkol sa sperm cell niyang itinurok dito. Pero tingin niya, hindi pa napapanahon na malaman ng dalaga. Sinabi na lang na kung anumang pabor ang naibigay dito, deserve ng dalaga dahil sa kasipagan nito sa trabaho. Nang makalabas si Kiara, tsaka pa lamang siya nakahinga ng maluwag. Ngayon niya lang napagtanto na tamang bali-balita na mabait ang anak ng may-ari ng hospital. At para walang selos sa mga katrabaho, inilihim na lamang niya ang tungkol dito. Sa araw na iyon, nagawi siya sa kwarto ni Lola Bridget. Sisilipin niya lang sana,
Total naman ay wala siyang gagawin. Pero nakita niyang nagwawala ito at pigil ng 2 nurse na nakahawak rito. May kung anong nais iturok dito. Sa pag-aalala at awa, mabilis niyang nilapitan ng mga ito at itinulak ang 2 nurse. Umiiyak na kasi ang matanda, hindi man lang pinakikinggan ng mga sinasabi ni Lola Bridget. Bitiwan niyo siya. Ano bang ginagawa niyo? Galit niyang tanong sa 2 nurse. Itinulak niyang mga ito at niyakap ang matandang umiiyak. Kiara apo, mabuti at dumating ka. Ayoko na dito. Masakit na ang mga ugat ko kakaturok nila. Malapit na akong mamatay. Tanggap ko naman na yun. Pero hindi na nila ako kailangan pang pahirapan. Walang nakikinig sa akin. Ikaw na lang ang pag-asa ko. Ilabas mo ko dito. Kiara, tulungan mo ko apo. Hawak siya ng matanda sa 2 braso. Hilam sa luha ang mga mata nito. At habang nakikita ang matanda, gumuhit ang matinding awa niya rito at niyakap ito't pilit inalo. Ang 2 nurse walang imik na nakatingin lang sa kanya. Anong nangyayari dito? Tanong ng bagong pasok na doktor sa kwarto. Nakilala niya agad si Doc Christian na natigilan pagkakita sa kanyang yakap ang matanda. Ipinaliwanag kaagad ng nurse ang nangyari at sinabing ayaw magpa-inject si Lola. At inamin ito ng matanda na mas lalo itong nahihirapan kaya ang ginawa ni Christian, hinayaan na muna. Pinalabas ang 2 nurse at silang 3 ang naiwan. Tahimik lang itong nakamasid sa kanila ni Lola habang pinapatahan niyang matanda at nangangakong hindi niya na ito hahayaan pang turukan. Sabik lang siguro siya sa abuela dahil hindi niya ito naabutan kaya naawa siya sa matanda ngayong nakikitang pinahihirapan ito. Nang kumalma ang matanda, hindi niya pa iyon iniwan kundi matagal pa silang nag-usap at ang lahat ng yun nakita ni Denver sa CCTV. Isa sa mga rason kung bakit bihira niyang dalawin ng abuela sa silid na yun ay dahil naaawa din siya sa kalagayan ng abuela. Noong malakas pa ang kanyang lola, madalas silang mamasyal, hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa at alam niyang namimiss iyon ng kanyang abuela. Sa nakikita niya ngayon kay Kiara ay mas lalo ata niyang napatunayan sa sarili na napakabuti nitong babae. Anong iniisip mo? Nagulat pa siya nang magsalita ang kaibigan sa likuran niya. Nahuli siya nitong pinagmamasdan si Kiara at ang kanyang abuela sa monitor. Kumusta si Lola? Sa halip na sagutin ang tanong nito ay balik tanong niya. As usual, mataas ang sugar, high blood at kulang sa potassium. Mas mahina na siya ngayon kaysa dati. Hindi rin nakabubuti sa kanya ang kapaligiran dito sa hospital. Minsan ayaw nang tanggapin ang kanyang katawan ng gamot na itinuturok sa kanya. Maybe it would be better if she continued her treatment at home. Muli siyang napatingin sa monitor. Kalmado na ang kanyang lola at hawak pa ang kamay ni Kiara. Kaya nakapagdesisyon siyang iuwi ang abuela. Tiyak na matutuwa ito. Kinabukasan, matapos maglinis ni Kiara sa nakatokang ward sa kanya, ay agad niyang dinalaw si Lola Bridget. Pero ibang pasyente na ang nasa loob ng kwarto. Kung ganun, inuwi na pala ang matanda. Napangiti si Kiara. Siguro masaya na ito ngayon. Sa kabilang dako, hindi naman nagustuhan ng magulang ni Denver ang kanyang naging desisyon na iuwi sa mansyon ng abuela. Wala nga raw mag-aasikaso rito dahil busy ang kanyang mga magulang sa trabaho. Kaya nga mas pinili ng mag-asawa na nakakonfine ng matanda sa hospital dahil may mga doktor at nurse na tumitingin dito. Ayaw naman niyang ibalik sa hospital ang abuela, kaya nagdesisyon siyang isama ito sa kondo niya at siya na ang bahala rito. Salamat apo't pinagbigyan mo ko. Hawak ngayon ng matanda ang palad niya at makikitang nakangiti kahit nakaratay sa kama. Ang nais nito ay bukas ang bintana para makita ang sinag ng araw. Ilang buwan din itong nakakulong sa loob ng hospital. Lola, tuloy pa rin ang medication niyo ha? Hindi porket inuwi kita dito, hindi ka naiinom ng mga gamot. Napasulyap ito kay Nurse Ann na kasama nila ngayon sa kwarto bilang personal nurse ng abuela, tsaka umismid ito sa kanyang sinabi. Pagkuway hinawakan siya sa isang kamay. Apo, mahihilingin nga pala ako sa iyo. Si Kiara, alam kong kilala mo siya.
Pwede bang tawagan mo ngayon at sabihin nandito ko? Hindi na kasi ako nakapagpaalam sa kanya. Nakikiusap ang mahinang tono ni Lola Bridget. Sinong Kiara? Kunwari ay tanong niya. Alam mo, napakabait niya sa akin. Komportable akong kausap siya. Apo, ang gusto ko sana, bago ko mamatay, sundin mo ang isang kahilingan ko. Pakasalan mo si Kiara. Siya ang gusto kong babae para sa iyo. Hindi ka niya sasaktan katulad ng ibang babaeng nagdaan sa buhay mo. Pakiusap, Apo. Mataman lang na pinagmasdan ni Denver ang abuela sa higaan. Tulog na ito ngayon pero walang nakuhang sagot mula sa kanya. Si Kiara ang napili niyang ina ng kanyang anak dahil sa nakikitang kabutihan ng puso nito at hindi niya akalaing si Kiara din pala ang gusto ng kanyang abuela para sa kanya. Tumayo na siya mula sa gilid ng kama nito at inilagay ng maayos sa tagiliran ng kamay ng nakahawak pa sa kanya tsaka sinulyapan ang naroong nurse sa silid at nagpaalam. Ito na ang bahala sa kanyang abuela. Inutusan niya rin si Amador na tawagan si Kiara at sabihing dalawin ng abuela kapag may oras ito. Gustong makita ng abuela si Kiara, kaya naman pinagbigyan niya ito. Tsaka niya pag-iisipan ang hiling nito sa kanya. Umaga, kasalukuyang naglilinis si Kiara nang may kumalabit sa kanya. Si Susan ang kanyang nalingunan, may 2 dustpan, walis at may map. Sumama ka sa amin mamaya ni Adela. Pabulong nitong sabi. Nagpatuloy siya sa ginagawa niya. Hindi na, bala kong dalawin si Lola Bridget. Ang sabi ay nais daw akong makita. Tinawagan kasi siya ni Amador kanina na susunduin mamayang hapon dahil gusto daw siyang makita ng matanda. At siya man, gusto itong makita at makamusta. Nanlaki naman ang mga mata nito. Alam mo, nahihiwagaan ako kay Lola Bridget. Minsan na rin ako naglinis sa kwarto niya dati pero hindi naman siya bumait sa akin. Kung sa ganda ang pag-uusapan, mas lamang pa ako sa'yo ng isang paligo. Plus, mabait pa. Tsaka ito tumawa ng malakas. Masiyahin kasi talaga ito. Minsan nga, hindi niya namamalayang tapos na ang kanyang gawain kapag kasama si Susan. Kung anong ikinatahimik ni Adela at pagiging seryoso, siya namang pagiging kwela ni Susan. Magaan itong kasama. Masaya silang tatlong magkakaibigan. Ang iba namang katrabaho, hindi nila gaanong nakakasalamuha dahil magkakaiba ang schedule ng pasok. Alam mo si Lola, malabo na ang mata, mahina na ang pandinig, pero malakas ang pakiramdam. Kaya kung anong nararamdaman niya sa isang tao, yun ang ibinibigay niyang pakikitungo sa'yo. Paliwanag niya naman kaya ito ay napairap. Sige na nga, given na yun. Total, maldita ako ng kaunti. Tatatawa naman itong sabi. At siya naman, patuloy na nagmap sa kanyang area. Hindi nagtagal, nagpaalam na rin ito sa kanya. Kinahapunan, bago pa man siya lumabas, tumawag na sa kanya si Amador at sinabing aantayin siya sa parking area. Nag-prepare na kaagad siya para makapag-out. Tsaka lang napagtanto ni Kiara, nakatapat lang pala ng bahay ni Denver ang apartment na tinitirahan niya. Nagkataon lang kaya? Hindi na lamang niya yun binigyan ng pansin. Lola, kamusta po kayo? Nakangiting tanong ni Kiara nang marating ang silid ng matanda. Kasalukuyan itong pinaiinom ng gamot ni Nurse Anne. Nang makilala ang kanyang boses, ay agad nitong itinaas ang kamay at sumenyas na siya ay lumapit. Pilit siya nitong inaaninag. Binati muna niya ang naroong nurse. Salamat naman Kiara at pinagbigyan ako ni Denver na ikaw ay makita. Agad siya nitong hinawakan sa kamay at pinaupo siya sa gilid ng kama. Opo, kahapon ko pa po alam na na-discharge kayo. Anya, bagaman hindi inakalang nasa bahay mismo ni Denver iuwi ang abuela kasi ay bihira nitong dalawin sa kwarto ang matanda noong ito ay nasa hospital pa. Naisip niya lang ngayon na baka talagang busy ang lalaki. Tumango ito at sumeryoso. May isang rason kung bakit gusto kitang makausap, Apo. Marahan itong sinulyapan si Nurse Anne at sinulyapan na lumabas muna. Tumango naman ang nurse tsaka tumalikod. Naisip ni Kiara na mahalaga ang sasabihin nito sa kanya dahil pinalabas pa ang personal nurse ng matanda. Mangako ka sa akin na hindi mo ko bibiguin, Kiara.
Tungkol sana sa apo kong si Denver ang sasabihin ko. Nang ibalik sa kanya ang paningin nito ay saad nito. May munting kaba siyang naramdaman sa kanyang dibdib nang mabanggit ang pangalan ng apo at mas lalo pa siyang kumabog sa sunod nitong sinabi na magpakasal siya kay Denver at huwag sasaktan ng lalaki. Simula nang huli silang mag-usap ni Lola ay hindi na muling nadalaw pa ni Kiara ang matanda dahil isinugod daw itong muli sa hospital 2 araw ang nakalipas at hindi na umabot pa ng buhay. Nalungkot siya sa nangyari at palihim na dinalaw sa puntod nito ang matanda matapos ilibing. Nabalitaan niyang medyo nagkagulo ang pamilyang Castañares dahil sa inilabas ni Denver ang abuela sanhi sa pagkamatay nito. Tila sinisisi ng mga magulang ang binata. Nang marating ang puntod nito ay nagsindi siya ng kandila. Umupo si Kiara sa tabi ng puntod at hinaplos ang lapida tsaka mapait itong initian. Kinausap niya na parang nasa tabi ito katulad ng dati. Talagang maiksi lang ang buhay. Marami pa itong nais gawin pero dahil hindi na kaya ng katawan kahit napilit lumaban. Inabot ata siya ng halos kalahating oras na nakaupo lang doon hanggang sa maisipang umuwi na at magpaalam dito. Pero bigla siyang nahilo ng tumayo. Napahawak siya sa kanyang sintido hanggang sa tuluyang mabuwalang babae sa kanyang kinatatayuan at nawalan ng malay. Kalaunan, may isang lalaking bumuhat rito at dinala sa kotse. Madaling isinugod sa kalapit na klinika. Nang magising si Kiara, ay nasa isang klinik siya at maayos na nakahiga. May isang babae sa kanyang tabi na nakasuot ng all white. Sa kabilang bahagi niya, isang matangkad na lalaki. Hindi pamilyar sa kanya, pero tingin niya, ito ang nagdala sa kanya dito sa klinik. Anong nangyari? Tanong ni Kiara na umupo. Naisip niyang kaya siya nahimatay kanina dahil low blood, pero iniinom naman niya ang kanyang vitamin sa dugo. Tumaas rin ng kaunti ang blood pressure niya. Halos 1 buwan na rin ang nakalipas noong huli siyang mahilo. Buntis ka, misis. Saad ng babae at tumingin sa lalaking tahimik na nakatayo lang sa kabilang bahagi ng silid. Tila umalingaw-ngaw sa pandinig ni Kiara ang sinabi ng babaeng doktor na nasa kanyang harapan ngayon. Buntis? Nais niyang mahirinan. Dok, nagbibiro po ba kayo? Dalaga pa ho ako. Ni wala akong boyfriend. Paano pong nabuntis ako? Exaggerated niyang saad habang nanginginig ang mga kamay. Sana panaginip lang yun. Paano? Paanong nangyari? Ngumiti ang doktor tsaka tinignan ng lalaking naroon. Hindi ko siya kilala. Dagli niyang sabi. Yes, Dok. Nakita ko lang siyang nabuwal. Kaya nagmalasakit lang akong dalhin siya rito. Ngayong mukha namang okay na siya, aalis na ako. Tinanguan siya ng lalaki. Siya naman ay nagpasalamat dito. Tsaka niya ibinalik muli ang atensyon sa kausap na doktor. Dok, baka naman nagkakamali lang kayo. Pwede po bang ulitin ang test sa akin? Maniwala kayo. Wala akong... I'm sorry, pero hindi pwedeng magkamali ang ginawa kong test sa'yo. 3 weeks kang buntis. Pwede ka ring mag-second option kung hindi ka talaga naniniwala sa akin. Iiling-iling ang babaeng doktor nang putuli ng kanyang iba pang sasabihin. No, hindi to pwedeng mangyari. Mangyak-ngyak ang dalaga habang pauwi at iniisip kung paanong himalang nangyaring nabuntis siya. Gayong wala namang gumalaw sa kanya. Sa loob ng kanyang silid, nagkulong si Kiara at walang ganang kumain. Paano niya ipaliliwanag sa kanyang mga kapatid ang nangyaring to sa kanya? No boyfriend since birth, tapos ngayon nagdadalang tao siya? Nagpalakad-lakad si Kiara sa loob ng kanyang silid habang sapo ang kanyang noo at hindi alam ang gagawin. Halos mangyak-ngyak siya sa depresyon na nararamdaman niya. Kapag lumaki na ang kanyang tiyan, hindi na siya makakapagtrabaho. Anong gagawin niya? Paano ang kanyang mga kapatid? Ate, kakain na tayo! Dinig niyang katok ni Alvin sa pintuan ng kanyang kwarto. Dali-dali siyang humiga at nagkunwaring tulog. Wala siyang ganang kumain. Naiiyak siya sa problemang dala-dala ngayon. Kalaunan, pumasok ang kapatid pero hindi rin naman nagtagal na lumabas pagkakitang nakahiga siya sa kama. Inakala nitong tulog siya. Naghahabulan noon ang kanyang mga luha. 4 na araw hindi pumasok si Kiara sa trabaho kaya nakarating ito kay Denver.
Bagaman kasalukuyang nagluluksa ang binata sa pagkawala ng abuela dahil naibuntun sa kanya ang sisi na magulang, gusto niya pa ding masiguro kung nasa ayos si Kiara. Pinatawagan niya kaagad dito kay Amador. "Anong balita?" tanong niya sa lalaki matapos makausap si Kiara. "Sir, ayaw sagutin." Napaangat siya ng paningin. May problema kaya ito? Napaisip tuloy siya. Masipag si Kiara sa trabaho at ni minsan hindi ito nag-absent. "Okay, di bali na. Baka bukas mag-report na. Kapag hindi pa rin kailangan na siyang puntahan sa bahay." Tumango naman ito bilang tugon. Pag-uwi ni Denver galing trabaho kinahapunan, sinilip niya ang apartment na tinitirhan ng dalaga. Mula sa bintana ng kanyang silid, tanaw niyang nagsasampay ang dalaga sa may teres. Nakabalot ang katawan nito ng puting tawel, halatang kaliligo. Nang hindi sinasadya, napatingin ito sa gawin niya at huli na para magtago. Bukas ang kanyang bintana, kaya naman nakita siya nito. Natigilan itong nakatanaw sa kanya. Hindi nagtagal, sinapo nito ang harapan at dali-daling tumalilis papasok sa loob. Tila nahiya sa ayos. Hindi naman maiwasan ni Denver ang mapangiti, pero nang ma-realize iyon, sumeryoso siya. Mukhang okay naman ang babae. Anong dahilan nito at hindi ito pumapasok sa trabaho? Hindi rin sinasagot ang tawag ni Amador. Hindi kaya... Dali-dali niyang tinawagan si Dr. Christian nang may maalala. Maaaring may resulta na sa IVF na ginawa nito kay Kiara. Biglang napalitan ng excitement ang nararamdaman niya ngayon. Kaso, hindi naman sinasagot ni Christian ang tawag niya. Maaaring busy ito sa mga pasyente. Itinabi na lamang ang cellphone at nagtungo sa banyo upang mag-shower. "Ate, okay ka lang ba? Ilang araw ka nang hindi pumapasok." Pag-uusisa ni Kim kay Kiara. Nasa harap sila ng hapag pero katulad ng dati, wala siyang ganang kumain. Tila may hinahanap ang kanyang panlasa. "Masama lang ang pakiramdam ko." Pagsisinungaling niya. Hindi niya alam kung papasok ba siya o magre-resign. Hindi niya alam ang sasabihin sa mga katrabaho tungkol dito. Hindi magtatagal, lolobo ang tiyan niya at magiging kapansin-pansin yun. Parang gusto na lang niyang magkulong sa kwarto. Para siyang masisiraan ng bait sa kakaisip kung paano siya nagdadalang tao. Sa loob ng 3 araw, nakaramdam siya ng stress. Hindi niya pa rin lubos maisip ang nangyayari sa kanya. Nagkatinginan ng magkapatid, nakikisimpatya sa kanya. "Sige ate, kumain ka na't magpahinga. Kailangan mo yun, namumutla ka kasi." Saad ni Kim na concerned sa kanyang tono. Napilitan siyang kumain pero dali-dali siyang tumakbo sa lababo nang bumaliktad ang kanyang sikmura, bagay na ipinagtaka ng kanyang mga kapatid. Kinabukasan, matamlay na pumasok si Kiara sa trabaho. Kagabi na pag-isip niyang samantalahing pumasok habang hindi pa halata ang kanyang tiyan. Bahala na kung palalayasin sila sa apartment na tinutuluyan kapag nag-resign siya sa hospital. Sumasakit ang kanyang ulo sa dami ng iniisip. Mas lalo pa atang lumala ang kanyang insomnia at halos magdamag siyang walang tulog dahil sa kanyang iniisip. "Miss Madrigal, pinatatawag ka ni Doc Christian." Kalalabas niya lang ng locker at patungo sa utility room nang makasalubong si Nurse Anne. Wala na si Lola Bridget kaya balik ito sa hospital. "Ha? Bakit daw?" "Hindi ko alam, pumunta ka daw sa laboratory." Pagkasabi nito, nilagpasan siya. Nasa likod ng laboratory ang office ni Doc Christian. Bagaman nagtataka, tinungo na lang yun. Nakasalubong pa niya si Doc Charles, nanginitian siya. Kung hindi siya nagkakamali, sinundan pa siya nito ng tingin. Nagtataka ba ito na ngayon lang ulit siya pumasok sa trabaho? "Doc Christian," agaw pansin niya sa abalang doktor na nasa loob ng laboratory. Pagkakita sa kanya, isinenyas nito ang office na mauna na siyang pumasok. Hindi pa nga siya nakakapag-report sa supervisor niya. Mukhang late na siya. Tahimik siyang tumayo sa loob ng office nito habang inililibot ang paningin. Puro hospital record ang makikita sa office nito kahit saan niya ilibot ang paningin. "Have a seat, Miss Madrigal." Napaigtad siya sa boses ng doktor pagpasok. Tila nagmamadali. Bukod sa mahabang kama na naroon, walang upuan kaya sa gilid siya ng kama pumwesto.
Kumuha kagad ito ng syringe at bulak. Dahil dito, napatayo siya nang maisip ang balak nitong gawin. Bakit siya kukuhanan ng dugo? Dok, sandali lang. Anong gagawin niyo? This is called beta-HCG test. Relax lang, Miss Madrigal. Hinawakan siya nito sa braso at tinalian ng goma. Teka lang, Dok. Ang akala niyang mapipigilan ito ay hindi nangyari. Matapos nitong pisilin ang braso niya, naramdaman na lang ni Kiara ang pagtarak ng dugo sa syringe sa kanyang braso. Napangiwi siya sa kirot pero saglit lang naman dahil sa mabilis na kilos ng doktor. Talagang bihasa ito sa ginagawa. Matapos siyang kuhanan ng dugo, nginitian siya nito na parang walang nangyari. Niligyan ng bulak na may alkohol tsaka siya iniwan. Okay na, Miss Madrigal. Pwede ka nang umalis. Salamat. Dinig niyang saad nito na naging abala na naman. Gustuhin mang magtanong ni Kiara kung anong ibig sabihin at kung para saan ang beta-HCG test dahil hindi naman niya iyon naintindihan ay hindi niya na ginawa pa. Walang kaalam-alamang dalaga na sa pagkakataong iyon, malalaman na ni Denver na buntis siya. Anong nangyari sa'yo, bruha ka? Hindi ka man lang nagparamdam. Sa utility room ay nagpang-abot sila ni Adelpha at Susan. Mabilis siyang hinila sa gilid ng dalawa para i-interrogate. Wala, nagkaroon lang kasi ko ng trangkaso. Nagsinungaling na naman siya. Una sa mga kapatid, pangalawa sa mga katrabaho. Hanggang kailan niya ba ito gagawin? Ang totoo'y hindi siya sanay. Kailanman hindi siya naglihim sa mga tao sa kanyang paligid. Ngayon lang, sino naman kasi ang maniniwala sa kanyang buntis siya ng walang boyfriend? Kasi naman, masyadong mababa ang dugo mo. Kumain ka kaya ng ampalaya? Legit yun. Payo sa kanya ni Adelpha. Salamat, may peros naman ako, tsaka okay na ako. Anyang kinapaang noo dahil siya'y pinagpapawisan. Mainit sa loob at parang masasuffocate siya. Ano ka? Hindi ka okay? Namumutla ka kaya? Hinawakan siya ni Susan sa isang palad. At ang lamig ng kamay mo. Tuloy ay nag-alala sa kanya ang dalawa. Pero ang totoo, nininerbyo siya sa pagsisinungaling niya. Okay nga lang ako. Mabuti pa magtrabaho na tayo. Dali-dali niyang kinuha ang mga kagamitan sa paglilinis at iniwan ng dalawang kaibigan para makaiwas sa mga tanong. Ayaw na niyang madagdagan pa ang kanyang kasinungalingan pero hanggang kailan nga ba niya itatago ang kanyang dinadala? Napasunod na lang ng tingin sa kanya na takang-taka sa kanyang kilos. Kumilos na lang din ang mga ito para magsimula sa trabaho. Samantalang 2 araw lang ang lumipas, hawak na ni Denver ang result ng HCG test, isa iyong hormone procedure during pregnancy. Dito malalaman kung nagdadalang tao ang isang babae at ayon sa resulta, positive si Kiara. Matamis ng ngiti ang pinakawalan ni Denver dahil naging success ang unang IVF nito. Ibig sabihin, hindi na kailangan pang ulitin ang unang procedure at ngayon, dinadala na ni Kiara ang anak niya. Oras na rin para malaman ng dalaga na siya ang ama ng ipinagbubuntis ni Kiara. Maaasahan talaga ang kaibigan, wala siyang masabi sa galing nito. Sa labi ay nadaanan niya si Kiara na abala sa pagmamap ng sahig. Agad siyang nag-alala para sa kanyang anak na dinadala nito ngayon. Gusto niya itong alagaan hanggang sa makapanganak at mangyayari lamang yun kapag nalaman na ng babae ang lahat. Sa mga sandaling yun, pakiramdam ni Kiara, may nakamasid sa kanya kaya napatigil ito sa ginagawa. Inilibot niya ang paningin at bukod sa mga taong paruot parito, nakita niya si Denver hindi kalayuan sa kanya na tila pinagmamasdan siya. Naalala niya ang minsang eksena habang nagsasampay siya noon sa teres. Kita niya rin na tinatanaw siya ng lalaki or baka nagpapahangin lang. Pero ngayon, sigurado siyang pinagmamasdan siya nito. Nakadama siya ng hiya na agad na nag-iwas ng tingin. Maya-maya, tumuloy ito sa paglalakad at nilagpasan siya. Grabe ang gwapo nito at sobrang yaman. Bagaman may ginagawa, tila hinihila ang kanyang paningin sa papalayong lalaki. Napakatikas maglakad at sa dinami-dami ng lalaking mayaman na kanyang nakilala, si Denver lang yata ang walang yabang sa katawan. Mabait sa mga employees at maging sa kanya.
Siguro kung hindi siya nagdadalang tao, baka kinilig na siya. Imagine, sa dami ng trabahador sa hospital na yun, tanging siya lang ang binigyan ng free apartment. Matapos ang paglilinis ni Kiara, oras na para umuwi. Inayos niya ang mga ginamit na walis at map, tsaka nagbihis ng t-shirt sa locker. Miss Madrigal, pinatatawag ka ni Doc Christian sa office niya. Palabas na sana siya nang makasalubong ang isang nurse. Na naman? Naitanong niya sa kanyang sarili. Ano na naman kaya ang gagawin nito sa kanya? Medyo kinabahan siya, pero syempre hindi pwedeng tumanggi, kaya tinungo kagad ni Kiara ang opisina ni Dr. Christian. Pagpasok ni Kiara sa office ni Doc Christian, natigilan siya sa may pintuan pagkakita sa lalaking kasama nito. Nandoon si Denver at nakatingin ang dalawa sa kanyang gawi. Pumasok ka, may importante akong sasabihin. Wika ni Doc Christian. Marahan siyang pumasok na nakatango at hindi alam ang sasabihin. Ramdam niyang nakatitig sa kanya si Denver at kinakabahan siya. Tinig niyang tumikim si Doc bago nagsalita. Miss Madrigal, you are 3 weeks pregnant. Aware ka ba dito? Dagli siyang napangat ng paningin at kahit malamig sa loob ng office nito, pinagpawisan ng kanyang singit. Heto ang result ng HCG. Tsaka nagabot ito ng isang kapirasong papel sa kanya. Alam ko po na buntis ako. Ang ipinagtataka ko lang, Dok, kung paanong nangyari, wala naman akong... Hindi niya naituloy ang sasabihin na napatingin sa gawin ni Denver. Hindi niya maintindihan kung bakit hiyang-hiya siya. Wala naman po akong boyfriend. Walang gumagalaw sa akin. Dagdag niya sa malumani na boses at muling tumango. Exactly. Kumilos ito at binuksan ang TV na nasa harapan nila at namamangha siyang makita ang sariling nakahiga sa ibabaw ng kama. Walang malay at may kung anong ginagawa si Doc sa kanya. Naroon si Nurse Lori at Anne nakatuwang nito. Napalunok siya nang maalala ang araw na iyon. Napatingin siya sa doktor. Kasabay nun, ipinaliwanag sa kanya ng lalaki na sumailalim siya sa IVF nung mga sandaling yun kung saan kagustuhan ni Denver. Sa madaling sabi, si Denver ang ama ng ipinagbubuntis niya ngayon. Nais nitong magkaanak at siya ang napiling magdadala ng binhi nito sa loob ng kanyang sinapupunan. Pagkatapos niyang iluwal ang bata, bibigyan siya nito ng malaking halaga kapalit ng pagiging surrogate niya. Matapos ipaliwanag sa kanya ni Doc Christian ang lahat, napatakbo siya sa banyo at doon umiyak sa sobrang sama ng loob. Pakiramdam niya, ginawa siyang kasangkapan ni Denver. Sana man lang, tinanong siya nito kung gusto niyang maging ina ng mga anak nito. Wala ba siyang pakiramdam? Dahil ba may pera ang lalaki at kaya siyang bilhin? Bakit tingin ba nito? Papayag siya na pagkatapos niyang iluwal ang bata sa kanyang sinapupunan, parang hayop niyang ipamimigay. Buong akala niya, napakabuti nitong tao. Sayang at hinangaan pa naman niya. Pero totoo nga talaga ang kasabihan ng mga mayayaman, mapagsamantala. Mahirap lang siya at alam nitong madali siyang masisilaw sa pera. Napapayag siya sa kagustuhan nitong maging bayaran ng matres niya. Simula sa araw na iyon, kinamumuhuian niya ang lalaki. Sinira nito ang buhay niya. Wala itong kwentang tao. Hindi niya kailangan ng pera. At lalong hindi niya ibibigay ang bata na nasa kanyang tiyan. Palalakihin niya ito ng mag-isa. Matapos umiyak at ibuhos ang sama ng loob, lumabas na siya ng banyo. Nagulat pa siya nang makita si Denver na nasa labas na halatang nag-aantay sa kanya. Masama niya itong pinukol ng tingin na wala ang respeto niya rito. Wala siyang pakailam kung ito ang may-ari ng kanyang pinagtatrabahuhan dahil ito ang huling araw niya bilang tagalinis sa hospital na yun. Magre-resign siya. Let's talk. Mando ng lalaki sa kanya pero tila wala siyang narinig na nilagpasan nito. Agad naman siyang hinabol ng lalaki at humarang sa kanyang daraanan. Kiara, we need to talk please. Habang patuloy siyang naglalakad, paatras naman ang hakbang nito. Nakalahad ang kamay na nakikiusap, nagsusumamo sa mahinang boses. Maraming nakakapansin sa kanila at nagtataka kung bakit ang isang utility girl kinakausap ng CEO. Pero anong pakailam niya? Siya ang inagrabyado ng taong to.
Namumuhay siya ng tahimik lang sa isang sulok. Pagkatapos bubuntisin siya nito nang wala siyang kamalay-malay gamit ang kapangyarihan at pera. Halos mabaliw siya sa kakaisip kung paano siyang nabuntis nang walang gumagalaw sa kanya. Yun pala, ito pala ang may kagagawan. Gusto niya itong sampalin ngayon pero nagtimpi siya. May natitira pa naman siyang respeto rito kahit papaano. Sir, hindi ko kailangan ng pera niyo. Hindi ko ipamimigay tong anak ko. Nek-nek mo. What is nek-nek mo? Tanong ng lalaking nakakunot ang noo. Sira ulo yun para alam mo. Dumb. Palihim na napamura si Denver. Kapansin-pansin na sila ng mga tao. Ang iba nga'y napapasunod ng tingin sa kanila. Ang akala niya, maiintindihan siya nito pero hindi. Ang akala niya, madali lang sa babae na ibigay ang anak kapalit ng pera. Subalit nagkamali siya. At ngayon, nagkaroon siya ng suliranin. Dinadala nito ang kanyang anak at ayaw ibigay sa kanya. Hindi siya nakatiis at hinawakan sa kamay si Kiara para dalahin sa kanyang opisina. Gusto niyang doon sila mag-usap at walang makakakita. Pero nagpumiglas ito sa kanyang pagkakahawak. Sir, bitiwan niyo ko. Hindi ako sasama sa'yo. At kahit anong pakiusap mo sa akin, hindi ko ibibigay ang anak ko. Sa galit, nag-ala-tigre ang babae. Wala na siyang choice kundi buhatin ito patungo sa kanyang opisina. Pero mas lalo lamang silang napansin ng mga tao dahil nagsisisigaw ito. Panigurado bukas, trending sila. Nagkakakawag naman ang paa at kamay ni Kiara nang buhatin siya ni Denver sa pagnanais na makawala. Pero ang lakas ng lalaki, nadala siya nito sa loob ng opisina. Hingal aso naman si Denver nang matagumpay na dalhin si Kiara sa kanyang office. Hindi naman ito mabigat, yun nga lang ay napakalikot. Alalang-alala siyang mabuwal sila pareho at mapano ang kanyang anak sa sinapupunan ng babae. Agad niyang nilak ang pinto bago pa man siya nito takasan. Mas malala pa pala ito sa kanyang inaasahan. Sir, palabasin mo ko dito. Kundi, sisigaw ako. Nagbabanta ang boses ni Kiara. Sumandal siya sa nakapinid na pintuan. Kiara, please just listen. Wala akong masamang intensyon sa'yo. Ikaw ang napili kong magiging ina ng anak ko dahil mapagmahal ka sa pamilya. Paliwanag niya sa pag-aakalang makikinig ito pero hindi. Sa halip, sumigaw ang babae. Rape! Rape! Sabay kalampag ng pintuan. Nataranta si Denver at hindi alam ang gagawin hanggang sa maisip niyang kabigin ito at siilin ng halik sa labi para matigil ang pagsigaw ng dalaga. Nanlaki naman ang mata ni Kiara sa ginawa ni Denver. Natigil sa pagsigaw si Kiara nang busala ni Denver ng labi nito ang kanyang bibig kaya naging ungol ang disanay sigaw niya. Naparalisa siya pagkatapos nanlaki ang mga mata. Binuntis na nga siya nito, ninakaw pa ang first kiss niya. Nakakadalawa na ito sa kanya. Naalala niya tuloy ang sinabi ng namayapa nitong abuela na magpakasal siya sa apo nito at mahalin niya si Denver. Paano niya mamahalin ng bastos na lalaki? Pagkamuhi ang nararamdaman niya ngayon sa lalaki na agad tinuhod ng mapagtantong mali ang ginagawa nitong paghalik sa kanya. May atraso pa nga ito pero heto't dinagdagan pa. Sa ginawa ni Kiara, na malipit si Denver sa sakit, narinig pa niya itong napamura. Sa susunod sir, piliin niyo yung babaeng paglalaroan niyo. Galit niyang pinahid ang lips na nilawayan nito bago iniwan ng namimilipit na lalaki. Totoong galit siya rito. Si Denver ay sapo ang harapan na napaluhod. Muntik nang mabasag ang balls niya. Hindi talaga siya makapaniwalang magagawa sa kanya ito ng babae. Hindi niya napigilang napasigaw sa inis at sakit ng ginawa nito. Di bale, hindi ito makakalayo sa kanya. Magkikita pa sila bukas pag pumasok ito sa trabaho. Hindi na muna niya sasabayan ang galit nito ngayon. Kasalanan rin naman niya. Mali ang hakbang na ginawa niya. Dapat ay kinausap muna niya ito bago nagdesisyon. Pero papaano naman siya nakakasigurong mapapapayag ang babae? May lahi naman pala itong tigre. Hindi na nagpaalam pa si Kiara sa mga kasama at agad nang umalis. Hindi niya na kailangan pang mag-resign. Ayaw niya nang makaharap pa si Denver. Hindi niya ito mapapatawad. Pagdating sa bahay, habang wala pa ang mga kapatid niya, nag-impake na siya ng kanilang mga gamit para pagdating ng mga ito
aalis na lang sila. 2 malalaking bagang pinaglagyan niya ng damit nilang 3 at hindi na iyon inayos. Ang mga gamit naman nila sa kusina, pinagkasya sa isang malaking kahon, 2 electric fan, isang washing machine at maliit na TV. Yun lang naman ang kanilang gamit. Wala na siyang pakailam sa mga iwan doon. Kailangan lang na makaalis sila ngayong araw doon sa lugar na hindi sila masusundan ng masamang lalaki. Ate, anong nangyayari? Isa-isang tinignan ni na Alvin at Kim ang nakaredy na nilang gamit. Mamaya na ako magpapaliwanag. Kailangan na nating umalis. Uuwi tayo ngayon sa probinsya ni na Inay, kina Tia Merlita. Tukoy niya sa kapatid na babae ng ina na taga Cavite. Ano? Pero ate, paano ang pag-aaral namin? Ayoko. Padabog na pumasok sa silid nito si Kim. Galit naman niya itong sinundan. Si Alvin ay tahimik lamang. Kung hindi ka sasama, may iwan ka dito. Bahala ka sa buhay mo. Naiinis siya sa kapatid ngayon kaya hindi niya maiwasang magtaas ng boses. Ano ba kasing problema? Paano naman kitang maiintindihan kung hindi mo sasabihin? Pinagtaasan din siya nito ng boses. Gusto mong malaman? Buntis ako. At si Sir Denver ang ama. Gagawin niya akong surrogate at kukunin niya ang anak ko pagkatapos kong mga nakapalit ng pera. At hindi ko mapapayagan yun. Nanggagalaiti niyang saad. Awang ang labi nito sa kanyang isiniwalat. Ano? Nang makabawi ay tanong. Naiiyak siyang tumingin dito. Teka lang ate ha, medyo loading yung utak ko. As in, buntis ka? At ang may-ari ng hospital na pinapasukan mo ang ama? Kung ganun, ginalaw ka niya? Hindi ako ginalaw. Itinurok ni Doc Christian sa akin ang sperm cells ng lalaking yun nang wala akong kamalay-malay. At sinabi sa akin ni Sir Denver na kukunin niya ang bata pagkatapos kong mailuwal. Pumiyok ang boses niya sa inis dahil naiyak siya habang nagkukwento. Kung hindi niya sasabihin sa kapatid, hindi siya nito maiintindihan. Tila naawa ito sa kanya at nilapitan siya upang yakapin. Naiintindihan kita ate, pero huwag kang magpadalos-dalos. Okay lang ba na manatili muna tayo dito hanggang sa matapos ang taon na to? Kung gusto mo talagang umalis sa bahay na to, lumipat na lang tayo. May paupahan ng tiyuhin ng kaklase ko. At least doon, malapit pa sa school at hindi masyadong mataas ang upa. Hinagod-hagod nito ang kanyang likod at tila pinapatahan siya. Sige, kung may bakante doon, maganda na kayo't aalis tayo ngayon. Tatawag ako ng masasakyan natin. Tumango ito tsaka kumilos. Anong kalokohan tong ginawa mo, Denver? Binigyan mo ng malaking kahihiyan ng hospital na to. Sa umagang yun, galit na sinugod siya ng ama sa kanyang opisina. Siguro, nabalitaan na nito ang nangyari kahapon. Maraming nakakita sa kanila ni Kiara at alam niyang nakarating na iyon sa kanyang ama. Pero hindi iyon ang pinoproblema niya ngayon, kundi si Kiara mismo. Dahil kahapon, umalis ito sa apartment na tinitirhan at hindi na rin pumasok sa araw na iyon sa trabaho. Tinakasan siya nito at nag-aalala siya sa anak na nasa sinapupunan nito. Kailangan niyang hanapin ang babae. Totoo ba ang kumakalat na balita, Denver? May relasyon kayo ng babaeng yun? Anong pumasok sa utak mo at pumatol ka sa isang janitress? Ang daming babae dyan na pwede mong iharap sa mga tao. Doon ka pa pumatol sa babaeng walang pinag-aralan. Mas mahirap pa sa daga. Nakakahiya ka, Denver. Nanggagalaiti ang kanyang ama sa galit. Napabuntong hininga siya sa narinig mula rito. Dad, hindi lang basta babae si Kiara. Ina siya ng anak ko. Buntis siya at dinadala niya ngayon ang kauna-unahan ninyong apo. At hindi ko alam kung nasaan siya. Pasensya na, Dad, pero kailangan ko siyang hanapin. Siguro kayo na munang bahalang mamahala dito sa hospital. Pagkasabi nun, tumayo siya sa swivel chair at iniwan ang kanyang galit na ama. Denver, bumalik ka dito! Hindi ko matatanggap ang babaeng yun sa pamilya natin. Bumalik ka dito! Malakas ang boses ng doon pero hindi iyon pinakinggan ni Denver. Kasunod niya si Amador na nag-aalala sa kanya. Narinig nito ang pinag-usapan nila ng kanyang ama. Pati ang kanyang sekretary, tulala nang lumabas siya. Maraming tao sa kanilang paligid ang nakasaksi sa nangyari kahapon sa kanila ni Kiara. At ang istorya doon halatang dinagdag na lang. Wala silang relasyon ni Kiara. Pero bakit hindi kung yun ang magiging daan para hindi mawala sa kanyang anak niya? Liligawan niya si Kiara
kahit na bad shot na siya rito. Mabuti at 3,000 lamang ang kwartong nilipatan nila kaya nakapagbayad kaagad si Kiara ng 3 buwan. At ngayon mag-a-apply siya ng trabaho kahit ano papasukin niya para sa kanyang anak na nasa tiyan. Hinaplos niya ang impis pang tiyan. Nasa 5 buwan pa lang bago lumaki yun kaya mag-iilang buwan pa siyang maghihintay. Kinabukasan, lumakad na siya upang maghanap ng trabaho. Sa isang hotel siya nag-apply bilang utility girl kung saan siya bihasa. Malapit lang yun sa kanilang tinitirahan kaya lalakarin na lang niya at hindi na mamamasahe. Swerte naman at natanggap siya. Kapag ganitong trabaho, hindi na kailangan ng maraming requirements at wala ng medical kaya maitatago niya ang pagdadalang tao. Nakapasa agad siya sa interview, lalo at yun naman ang kanyang dating trabaho. Sa unang araw ni Kiara, 4 na kwarto lang ang kanyang nilinis. Pagkatapos nun, aantayin na lang niyang oras ng uwian. 1 buwan naging maayos naman ang takbo ng kanyang trabaho. Mababait din ang kanyang mga kasamahan. Ang iba nga ay malapit ng ma-end of contract. Lahat sila ay kontrata na hanggang 6 na buwan. Sa hapong yun pagdating, napansin niyang wala pa si Kim. Hindi siya sanay na ginagabi ito ng uwi. Nalaman niya sa kapatid na pumapasok ito sa isang convenience store paglabas ng school. At alas 11 na ng gabi ito dumating at nakita niyang inihatid ng isang lalaking nakamotor. Ate! Ngumiti ito nang pagbuksan niya. Hahalik sana sa kanya pero pinigilan niya ang kapatid. Bakit hindi ka nagpapaalam sa akin? At sino yung lalaking naghatid sa'yo? Magkasunod niyang tanong na ikinangiwi nito. Yun ba? Si Ralph po ate, anak ng may-ari ng convenience store na pinapasukan ko. Sayang din kasi, hindi ko na kailangang humingi ng baon sa'yo. Alam kong kailangan mong mag-ipon para sa panganganak mo. Kaya sana, hayaan mo na lang ako na tulungan ka. Pangako ate, hindi ko pababayaan yung pag-aaral ko. Para sa ito at kay inay. Madamdaming saad ng kapatid niya, kaya natigilan si Kiara at na-touch sa sinabi nito. Alam niya ngayong buntis siya, maraming pagbabagong mangyayari. Tama si Kim, kailangan niyang makaipon ng pera. Napatango siya kasabay ng buntong hininga. Nilapitan ito at niyakap. Salamat Kim, yun lang naman ang mapangahawakan mong bagay na matatawag na iyo. Kaya sana kahit anong problema ang pagdaanan natin at kahit saan tayo mapadpad, hindi niyo pababayaan ang pag-aaral ninyo ni Alvin. Ayoko namang matulad kayo sa akin na tagalinis lang dahil wala naman ako natapos. Oo ate, ikaw ang inspirasyon ko para sa inyo ni Alvin to. Kapag nakagraduate ako, promise ako nang bahala sa pagpapaaral kay Alvin at sa pamangkin kong nasa tiyan mo pa. Nakangiti nitong wika sa kanya. Gumaan ang kanyang pakiramdam sa sinabi ng kapatid. Nagpapasalamat siya at napakabuti nito. Tsaka ito inakbayan patungo sa kusina para makakain na. Sila naman ni Alvin ay tapos ng maghapunan. Siya na ang naghain para sa kapatid. Habang kumakain ito, kinamusta ang kanyang trabaho at naging okay naman yun. Wala siyang problema. Habang ito naman, nagkwento sa unang araw sa trabaho nito bilang cashier. Pagkatapos nitong kumain, sabay na silang nagtungo sa kwarto. Magkakatabi lang silang 3 sa sahig na nilatagan lamang ng manipis na foam dahil wala pa silang kama. Pero kahit ganun, wala siyang naririnig na reklamo sa mga kapatid niya. Samantala si Denver, walang tigil sa pagpapahanap kay Kiara. At sa umagang yun, halos 2 buwan na ang nakalipas. Habang nag-aalmusal, tumawag sa kanya si Amador upang ibalita na nakita na nito ang babae. Nasaan siya? Excited na tanong ni Denver. Hindi naman siya nawala ng pag-asang makita si Kiara dahil kaya niyang ipahalughog ang buong kamay nilaan para lamang ito ay mahanap. Gagamitin niya ang kanyang kayamanan basta mapa sa kanya ang anak na nasa sinapupunan nito. Lahat ay gagawin niya. Wala siyang pakailam kung galit ang kanyang ama ngayon. Alam niyang lalambot din ang puso nito kapag nakita nito ang apo. Sir, nagtatrabaho sa isang hotel bilang utility girl. Tugon ni Amador. Okay, isend mo sa akin ngayon din ang buong address niya at pupuntahan ko. Utos ni Denver. Sir, baka naman kung pwedeng wag niyong biglain si Kiara. Dahan-dahanin niyo lang. Baka mamaya takasan na naman kayo. Alam niyo namang madulas yun.
payo sa kanya ni Amador. Anong gusto mong gawin ko? Naisip niyang may punto ito. Ganito sir, ligawan ninyo in secret way. Hindi ako teenager. Anak ko sa sinapupunan niyang pakay ko kay Kiara. Naiinis niyang tugon. Yun nga sir, may anak kayong dalawa tsaka maganda si Kiara at sexy. Ikaw din, pag di mo niligawan yun baka maunahan ka ng iba. Tingin ko naman ay bagay kayong dalawa. Hindi niya malaman kung nagbibiro ba si Amador o nang aasar, pero natigilan si Denver habang nag-iisip. Siguro nga hindi niya pwedeng biglain ng dalaga, baka lalo siya nitong kamuhian. Hindi nagtagal, tapos na siyang mag-breakfast. Magsisimula na siya sa kanyang panliligaw. Kung paano niya napasagot ang unang mga naging GF, ay siya ring dapat niyang gagawin ngayon. Hindi sa ano pang bagay, kundi para sa kanyang anak na nasa sinapupunan ni Kiara. Kiara, may pinaabot sa yung bulaklak yung guard. Sana all, may secret admirer. Pagpasok ni Kiara sa umagang yun, sinalubong siya ni Sally. Isa sa mga kasamahan niya sa trabaho. Nakita niyang may iniaabot ito sa kanyang isang punpun ng mamahaling bulaklak. Napatanga siya. Tingin niya, hindi kayang bilhin ng isang security guard ang bulaklak na yun. Hindi naman sa pangmamaliit, pero libo ang halaga nun at hindi afford ni June ang bulaklak na hawak ngayon. Or hindi nito pag-aaksehan ng pera ang ganoong klaseng bulaklak dahil malalanta din naman kaagad yun. Kaya may ideya siya kung kanino galing ang bulaklak. Sa'yo na, pairap niyang saad. Ano? Naku, wag kang magbibiro, hindi ko tatanggihan to. Nakangising inamoy pa ang bulaklak. Oo sa'yo na, i-display mo sa kwarto mo or ilagay mo sa vase. Payo niya pa. Ang taray, talagang tatanggihan mo to? Alam mo sa tanang buhay ko, ngayon lang ako nakahawak ng ganitong klaseng bulaklak. Kaso hindi naman para sa akin, nakakahiyang i-claim ang hindi sa'yo no? Kinuha nito ang kamay niya at iniabot sa kanya ang hawak na bulaklak, tsaka siya iniwan. Napanguso si Kiara na sinipat ang bulaklak. Hinanap kung may nakaipit na card. Meron nga at may nakalagay na, "To the most beautiful woman in the world." Ah, ganun. Bobolahin mo pa ako, Denver ha. Akala mo siguro, madadala mo ko sa mamahalin mong bulaklak. Ang sweet ah, nek-nek mo. Buliyaw niya sa bulaklak na akala mo, si Denver ang kaharap, sabay hagis sa kalapit na trash bin. Alam naman niyang galing iyon sa lalaki. Hindi naman imposibleng matuntun siya nito. Sa yaman ng lalaki, kaya nitong gawin lahat. Nabuntis nga siya ng walang kamalay-malay. Yun pa kayang matuntun ng kanyang lugar. Pero nung kasyang mapatawad ito. Isang buwan na ang lumipas simula ng panaybigay lamang ng flowers si Denver. Pero tila walang epekto. Ang sabi ng gwardya, nakakarating naman iyon kay Kiara. Ang kaso nga lang ay tinatapon. Mukhang man-hater si Kiara. Sa edad nitong 25, wala pa siyang nakitang boyfriend nito. Tinuhod pa siya ng halikan niya. Di kaya tulad niya ay nabigo rin ito sa pag-ibig. What if ma-inlove ito sa kanya? Kaso'y imposible. Bye. Kalauna nakita niyang lumabas sa pinapasukang hotel si Kiara at kumaway pa sa kasamahan nito sa trabaho. Patawid na ang babae, kaya minadali niyang binuhay ang makina ng kanyang sasakyan at pinaandar. Kanina pa kasi siya nakaabang dito at oras na para kausapin niya si Kiara para sa kanilang anak. Hindi siya kontento na paabot-abot lamang ng bulaklak pero hindi man lang ito nakakausap ni hindi niya makita ang reaksyon nito. Bago pa man nakapagpara ng taxi si Kiara, may isang kotse ang pumarada sa kanyang harapan at mabilis na bumaba ang bintana. Kasunod noon, dumungaw ang nakangiti at gwapong driver. Tila namamalikmata pa nga siya pagkakita sa lalaking walang iba kundi si Denver. Muntik na niyang makalimutan na galit nga pala siya sa lalaki. Sakay, mag-uusap tayo. Naroon ang tono nitong siya'y inuutusan. Nainis bigla si Kiara. Ang lakas ng loob nitong kausapin siya. Sinasabi na nga ba niyang ito ang may pakana ng lahat sa pagpapadala sa kanya ng mga bulaklak? Para ano pa? Para kunin mo ang anak ko? Lilinawin ko lang Denver ha? Anya at pinagdiinan ng pangalan nito. Wala nang rason para tawagin niya pa itong sir dahil hindi na siya nito empleyado. Tsaka siya nagpatuloy sa pagsasalita niya. Kahit milyon pa ang ibigay mo sa akin, hindi ko tatanggapin yun. Walang ina ang papayag na ipagbili nila ang anak nila.
And take note, wala akong tiwala sa katulad mong talipandas. Nek-nek mo, Denver. Galit na saad ni Kiara. Napangiwi naman si Denver nang marinig ang nek-nek mo nang ibig sabihin ay siraulo. Pero naaaliw siyang pagmasdan ang bawat pagbuka ng labi nito. Naalala niya nang halikan niya ang labing yun. Okay, fine, Kiara. Hindi ko kukunin ang anak ko sa'yo. Ano mang kagustuhan mo susundin ko. Kung kinakailangan kitang pakasalan, then I will do it. Huwag lang mawala ang anak ko. Matagal ko nang nais na magkaanak. Please, Kiara. Nakikiusap ang kanyang tono. Pansin niyang natigilan ito sa kanyang sinabi. Ano? Pakakasalan mo ko? Yes, Kiara. So please get in the car para pag-usapan natin to. Bumaba na siya ng sasakyan at pinagbuksan ito ng kotse. Mag-isa lang kasi siya noon at wala si Amador. Sinadya niyang puntahan ito mag-isa. Baka lalong hindi siya kausapin ng babae kapag may ibang tao. Sa pagkakataong yun, hindi na tumanggi pa si Kiara. Kung pakakasalan siya ni Denver dahil sa bata, hindi na masama. Kaysa naman lumaking walang ama ang anak niya. Malaking kahihiyan ang ginawa nito sa kanya at binigyan siya ng mabigat na responsibilidad kaya dapat maganda ang usapan nila para sa bata. Dinala siya nito sa isang restaurant kung saan maayos silang makakapag-usap. Nag-order ito ng kung anong pagkain. Bakit dito? Wala naman akong ganang kumain. Simula nang maglihi ako, hindi na uso sa akin ang kanin. Basag ni Kiara sa katahimikan. Wala kasi itong ginawa kundi siya'y titigan. Alam mo ba, nung nabubuhay pa si Lola Bridget, hiniling niya sa akin na pakasalan ka. Pero binaliwala ko lang yun. At ngayon hindi ko akalaing gagawin ko pa para sa anak ko. Sa halip ay wika nito sa seryosong boses. Sa tingin mo kasalanan ko yun? Tahimik ang buhay ko. Ginulo mo lang. Kala ko nga dati ang bait mo. Tsaka isa pa, hiniling din sa akin ni Lola na mahalin ka. Ang kaso, natigilan siya at hindi na ituloy ang dapat na sasabihin nang hawakan nito ang kanyang palad. Kung ganoon, pumayag ka ng pakasal sa akin, Kiara. Sabihin mong oo at bukas na bukas, ipapahanda ko ang kasal natin. Excited bigla si Denver. Hindi na nag-isip pa si Kiara. Alang-alang sa kanyang anak, gagawin niya. Isa pa, hindi rin naman siya titigilan nito kundi ang pumayag. Kaya pagkatapos nilang magkaayos, sinabi sa kanya ni Denver na bukas ihaharap siya nito sa mga magulang at susunduin siya. Hindi na rin niya kailangang pumasok sa trabaho sa takot na baka mapano ang kanyang anak sa tiyan. Susunduin kita bukas ng hapon. Ani Denver pagkahatid sa kanya nito sa bahay. Hindi pa siya noon nakakababa ng sasakyan nito. Tatawagan kita. Give your number. Hirit pa ulit ng lalaki. Hindi kita tatakasan, Denver. Alam ko naman kahit saan ako pumunta mahanap mo pa rin ako. Bakit kailangan pa ng number? Reklamo ni Kiara. Yun na nga, wala ka ng takas. So give it to me, okay? Nakangiting sabi nito sa kanya na tila ba kay bait. Sa muli ay wala nang nagawa pa si Kiara, kundi ibigay ang hinihingi ng lalaki. Sinubukan pa nga siya nitong tawagan kung talagang magre-ring ang kanyang cellphone. Pagkuwa'y nginitian siya at nagpasalamat, tsaka naman siya bumaba sa kotse. Salamat sa paghatid, ingat ka. Kaway niya at pumasok na sa loob ng bahay. Hindi pa man nakakarating sa kwarto. Nag-beep ang messenger tone niya. Nang buksan niya'y nakitang non-register pero nagpakilala si Denver at inutusan siyang isave ang number nito. Hindi na siya nag-reply at agad sinave ang numero ng lalaki. Bago matulog, nagpadala pa ulit ng message good night ang lalaki. Pagising kinabukasan, text nitong good morning ang nakita niya sa inbox. Nakapag-resign ka na ba? Wala akong ginagawa. Pwede kitang samahan at ipag-drive patungong hotel. Text na naman ito pagkatapos niyang maligo. Hindi pinansin ni Kiara ang mensahe ni Denver. Magkikita naman sila mamayang hapon. Ayaw niya na itong abalahin. Pero laking gulat niya paglabas ng bahay nang makita ang lalaking nasa labas at halatang inaantay siya. Ang kulit nito, wala na talaga siyang takas sa lalaki. Nang iharap siya ni Denver sa mga magulang nito, tila ba wala nang nagawa pang ama nitong halatang ayaw sa kanya. Ang ina ni Denver na-excite nang malamang buntis siya at magkakaapo na. Sinabi pa ngang iuwi na siya nito sa bahay ni Denver. Pagkatapos ng pag-uusap na yun,
Agad dinayos ni Denver ang kanilang simpleng kasal. Pili lang din ang bisita at sa isang private resort ginawa ang seremonya. Hindi sa Maynila, kundi sa ibang lugar. Desisyon iyon ng ama ni Denver. Ikinahihiya kasi siya nitong maging manugang dahil mahirap lang siya. Ayaw nitong ipaalam sa mga kakilala na siya ang mapapangasawa ng isa sa tagapagmana nito. Akala pa naman niya noong una hindi ito matapobre. Kahit na ultimo mga kapatid niya, hindi nakasama sa mahalagang araw ng kasal niya. Ipinaliwanag na lamang sa mga kapatid na kaya siya magpapakasal kay Denver ay dahil sa batang nasa kanyang sinapupunan. Naku ti, huwag kang magsalita ng tapos ha, baka kainin mo yung sinabi mo, ang gwapo kaya ni Kuya Denver. Tudyo sa kanya ni Kim habang nag-iimpake. Pagkatapos nilang ikasal ni Denver, lilipat na siya sa bahay nito ngayong araw ding yun. Nasa kwarto sila pareho ni Kim at si Denver naman kasama ni Alvin sa may sala at naglalaro ng online game. Sa maiksing panahon, naging ka-close ni Denver ang bunso niyang kapatid. Sabi pa nga ni Alvin, mabait ang lalaki. Binilhan kasi ito ng bike ng matagal ng pangarap ng kapatid niya para may service daw ito patungong school. Gusto nga sana niyang isama ang mga ito subalit ayaw ni Kim dahil mas gusto pa rin itong may privacy. Isa pa, malapit sa pinapasokang school ang tinitirahan at nangakong ito na ang bahalang mag-asikaso sa bunsong kapatid. Sagot naman ni Denver ang upa sa apartment at allowance ni na Kim at Alvin. Naku, sana nga kung maiinlaw ako sa lalaking yun pero sa ngayon malabo. Umihirap ang kapatid niya. Di sige, wala naman ako magagawa kung ayaw mo. Pero ate, remind ko lang po na ang love ay nade-develop. Yung kwento mo kasi dati kay Kuya Denver, medyo bad siya. Pero nung nakausap naman ni Alvin, okay naman. Mabait at gusto ko siya para sa'yo. Humahagik-gik ang kanyang kapatid na kinikilig. Hindi na nga siya umimik dahil malakas itong mga asar. Basta binilisan na lamang ang ginagawa niya. Bago sila tuluyang umalis ni Denver, ay sangkaterba munang bili ng ginawa kay Kim na huwag pababayaan si Alvin. Nag-aalala kasi siya. Sa bahay ng lalaki, nakabukod siya ng kanyang kwarto. Yun ang usapan nilang dalawa ni Denver at pumayag naman ng lalaki. Salamat nga ito't nagpakasal siya rito. Alang-alang sa kanilang anak, naging mahalaga ito sa kanya. Hindi lang si Denver, kundi pati ang kanyang binang babae. Katunayan nga kapag nasa trabaho si Denver, dinadalaw siya at dinadalhan ito ng pagkain. Totoong mabait ang ina ni Denver, hindi lamang pakitang tao. Palibhasa, silang dalawa lamang ni Manang Florencia ang naiwan sa bahay, kaya minsan isinasama siya nitong magmul at tumitingin ng damit pang baby. Sinabi ng kanyang binang babae na wag nalang pansinin ng asawa nito at pasasan ba't matatanggap siya nito sa pamilyang Castañares. Maayos din naman ang pakikitungo sa kanya ng kambal ni Denver. Mabait ang lalaki, medyo tahimik pero kinausap naman siya nung ikasal silang mag-asawa. 6 na buwan ang kanyang tiyan nang dalhin siya nito ni Denver sa Obigaini para sa kanyang ultrasound. Hindi sa St. Luke dahil ayaw ng ama ni Denver at si Denver itinapon sa ibang business nito. Kasalukuyan nitong tinitrain ng kambal ng asawa sa hospital, nahahalili sa susunod dahil wika pa nito, sinira lamang ni Denver ang magandang reputasyon ng St. Luke sa pagpapakasal sa kanya. Mabuting at mabait ang asawa nito kaya nananahimik siya. Kung tutuusin, siya ang naagrabyado at binuntis ng magaling nitong anak pero mas pinili na lang niyang manahimik, total naman bumabawi na sa kanya si Denver. Congratulations Mr. and Mrs. Castañares. It's a quintuplets. Masayang pagbabalita ng doktor na nag-ultrasound sa kanya habang pinasasadahan ng transducer ang kanyang malaking tiyan at nakatingin sa sonogram. Kung hindi siya nakahiga, maaaring nabuwal siya. Tuloy ay napatingin siya sa kanyang asawang nasa tabi niya. Pinayagan kasi ito ng doktor na sumama sa loob. Saglit nag-usap ang kanilang mga mata ni Denver. Bakas ang parehong pagkagulat dahil sa 5 supling na nasa kanyang sinapupunan. Dok, sure po ba kayo dyan? Parang gusto niyang panginigan ng laman. Nauna na yung pangihilakbot niya. Paano magkakasya sa kanyang tiyan ng 5 sanggol? Imposible nga naman yun. Tinanong muna nito si Denver kung may lahing twin, triplets
or quadruplets at dahil nasa lahing may kambal ang asawa ay hindi daw malabong mangyari na magkaroon sila ng higit pa sa kambal. Pinayuhan lamang siya ng doktor na mga bawal niyang kainin para hindi siya hirap sa delivery ng 6. Sa daan habang pauwi, tahimik sila ni Kiara. Bakit parang sa halip na ma-excite sa paglabas ng anak, nakadama siya ng takot. Bagaman sinabi ng doktor na automatic CS, hindi pa rin panatag ang kanyang kalooban. Okay ka lang? Untag ni Denver nang magtama ang kanilang mga mata. Hindi ako magiging okay sa 5 bata na nasa loob ng tiyan ko, Denver. Matigas ang kanyang boses. Hindi ko rin in-expect, pero nandyan na eh. Wala na tayong magagawa. Kahit ilan pa yan, anak natin yan. Mahalin natin, bigyan ng magandang bukas. Hindi alam ni Kiara kung paano nito nagagawang tumawa. Samantalang siya, malapit nang umiyak. Palibhasa, hindi nito pagdadaanan ng hirap na dadanasin niya. Pero tama si Denver. Wala na silang choice kundi tanggapin ang 5 anak na nasa loob ng kanyang sinapupunan. Pagdating nila sa bahay, agad ipinalam ni Denver sa ina nito ang magandang balita. Naririnig niya ang masayang boses ng asawa habang kausap nito ang ina. Siya naman ay pumasok na sa loob ng kanyang silid matapos kunin ni Manang Florencia ang kanilang mga dala. Dumaan kasi muna sila sa grocery. Nalingunan niyang sinundan siya ng tingin ni Denver. Pagdating sa kanyang kwarto, agad siyang nagbihis. Bago pa man matapos, narinig niyang kumakatok si Denver. Na-miss ba kaagad siya nito? Simula ngayon, sa kwarto ka na matutulog para ma-check kita kaagad. Saad nang mapagbuksan niya. Bakit magkatabi lang naman ang kwarto natin ah? Madali kitang matatawag sakaling kailangan kita. Reklamo niya rito. Oo nga't mag-asawa na sila ni Denver pero hindi niya pa alam kung paanong tamang kumilos pagkatabi na ito sa higaan. Kiara, wag nang matigas ang ulo, pwede ba? Ako ang masusunod dito. Suplado nitong Saad. Akma sana siyang iiwas pero nahagip nito ang kanyang palad. Umiikot ito sa kanyang likuran at inalalayan siya sa siko habang nanatiling hawak nito ang kanyang palad. Sandali siyang natigilan sa hindi inaasahang mararamdaman. Siguro nga dahil ito ang ama ng kanyang mga anak at nararamdaman ng baby nila na nasa kanyang sinapupunan. Humakbang na siya. Wala naman siyang magagawa kung yun ang kagustuhan ni Denver. Sabi niya sa kanyang sarili, para lang yun sa mga bata. Napapangiti naman si Denver nang mapasunod si Kiara. Mabait naman pala ang asawa. Akala niya mag-aalatigre na naman ito at tatawagin siya nitong nek-nek. Nang marating ang silid, umesto siya sa harapan ng asawa para ito ay alalayan. At ngayong nasa malapitan na sa kanya si Kiara, napapatitig siya sa maamong mukha ng asawa. Matagal niya nang napapansing may taglay itong kakaibang ganda na tanging ito lang ang mayroon na habang tinititigan niya ng matagal, lalo itong nagiging kaakit-akit. Hindi niya namamalayang nawiwili na pala siya itong titigan. Habang paupo naman sa kama si Kiara, napansin niyang tulalang nakatitig sa kanyang asawa. Na-conscious tuloy siya at hindi alam ang gagawin. Okay na ako, Denver. Pwede mo na akong bitiwan. Bawi niya sa kamay nitong hawak. Nagpatay mali siya naman si Denver. Sige, magpahinga ka na. Tsaka inayos ang higaan para sa asawa. Nang akmang tutulungang humiga, tumanggi si Kiara at sinabing okay na siya. Si Denver naman, nakangiting tinungo ang banyo upang mag-shower. Paglabas niya, tulog na ang kanyang asawa. Habang nakatitig dito, may kung anong tumatakbo sa kanyang isipan. Kung ano man yun, siya lang ang nakakaalam. Nagbihis na siya at excited tumabi sa asawa. Sa unang pagkakataon, makakatabi niya itong matulog. Walang kamalay-malay na palihim itong pinagmamasdan. Hindi na rin niya namalayang dinalaw na siya ng antok. Totoo ba to, anak? Quintuplets ang ipinagbubuntis mo? Kinabukasan, masaya at excited ang biyenan ni Kara na sinugod siya ng bahay. Ang lapad ng ngiti nito na umabot sa mga mata. Wala na noon ang kanyang asawa at nasa opisina. Opo, mami. Tugon ni Kiara. Nasa boses pa rin niya ang pag-aalala. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makarecover sa kanyang pagdadalang tao. Tumabi ito sa kanya sa kinauupo ang sofa at hinaplos ang tiyan niya.
Ay, salamat naman at natupad na rin ang pangarap kong magkaroon ng maraming apo. Alam mo ba, Iha, nagsindi pa ako ng kandila sa manawag dahil ang kala ko talaga itong mga anak ko walang balak mag-asawa. Sabi pa na ngayon ay tumatawa. Nawala tuloy ang pag-aalalang nararamdaman ni Kiara sa nakikitang kaligayahan sa kanyang biyenan. Sa totoo lang, hindi normal ang paglaki ng kanyang tiyan. Ganun man, masaya na rin siyang mabigyan ito ng ganoong karaming apo. Mami, matanong ko lang po, hindi ba kayo nahirapan sa pagbubuntis kina Denver? Siyempre nahirapan, especially nung malapit na akong manganak. Pero mas nanaig yung excitement ko sa pagnanais na mailuwal sila ng healthy. Worth it nung makita ko sila. Kaya Iha, ihanda mo ang sarili mo. At syempre tibayan mo ang loob mo. Don't worry, dito lang naman kami, okay? Ngumiti si Kiara nang maramdaman ng mainit na palad ng biyanang babae. Para niya na rin itong ina na itinuturing siyang anak. Basta, napakabait nito sa kanya. Ipinagluto pa siya nito ng diet soup. Payo sa kanya ng biyana na kapag nasa 8 months na ang kanyang tiyan, yun na ang kanyang palaging ipapaluto kay Manang Florencia, na sinang-ayunan naman niya. Maghapon itong nasa bahay, kaya hindi naramdaman ni Kiara ang pagkainip hanggang sa makauwi si Denver. Tsaka lang ito nag-aya sa driver na umuwi na at baka nasa bahay na rin ang asawa at nag-aantay dito. Sa dinner ay apple lamang ang kinain ni Kiara dahil kapag busog, hinihingal talaga siya. Kasabay niya ang asawa na pinagmamasdan siya. Gusto ko sanang mag-leave sa trabaho kapag malapit ka ng mga anak, Kiara. Mga 1 buwan lang. Basag ni Denver sa katahimikan. Nandiyan naman si Mami ah. Iba pa rin yung nandito ako sa tabi mo. Paano kapag nasa office ako? Sinong magdadala sa'yo sa hospital? Tinignan niya ito at mukhang seryoso ang lalaki. Di tatawagan kita. Alam mo bang araw-araw ako naghihintay ng tawag mo or chat habang nasa office ako, Kiara? Pero wala ako natatanggap kahit isa. At napapraning ako kakaisip kung anong ginagawa mo. Para akong walang asawa. Madramang saad nito't nagtatampo. Napatanga siya. Di ba siya dapat ang nagtatampo dahil siya itong nagdadalang tao? Bakit baliktad yata? Ang ibig mong sabihin, aabalahin kita sa office mo para sa walang katuturang sasabihin ko? Gusto mong tanungin kita kung nag-lunch ka na? Sinong kasabay mong kumain, ganun ba? Pabalang niyang wika. Bakit hindi? Isa pa, hindi ka abala sa akin, Kiara. Asawa kita. Sana kung pwede lang tawagan mo ko. Anito at tumitig sa kanya. Hindi siya nakakibo na nakatingin lang sa asawa. Maya-maya ay sumeryoso. Kiara, naisip ko lang na total magkakaanak na tayo. Magiging isang pamilya at magkakaanak. Ano kaya kung tutuhanin na lang natin to? Pakiusap ni Denver kay Kiara habang seryosong seryoso. Naumid naman ng babae, hindi alam ang sasabihin. Paanong tutuhaning, Denver? Maya-maya ay tanong niya. Napag-aralan mo kong mahalin, hindi ka nalugi sa akin. Bukod sa gwapo, macho din. At may pahabol na kindat. Pigil naman ang tawa niya, maging si Manang Florencia na narinig ang sinabi ni Denver. Dumating ang araw ng panganganak ni Kiara at naroon ang asawa at biyenan maging ang kanyang mga kapatid nang isugod siya sa hospital. Dinudugo na siya ng matindi, dama niyang parang sasabog ang kanyang tiyan. Maraming beses na siyang sumigaw sa matinding sakit kahit na nasa sasakyan pa lamang. Sa St. Luke kaagad siya isinugod dahil maraming magagaling na doktor doon. Habang nasa sasakyan, tinawagan na ng asawa si Doc Christian upang makapaghanda sa kanilang pagdating. Tumataas na ang kanyang dugo at nag-aalala na ang dalawa maging ang kanyang kapatid dahil hindi siya mapalagay sa kinauupuan sa tuwing ihilab ang kanyang tiyan at hindi alam kung saan kakapit. Ang biyana naman panay hilot sa kanyang tiyan upang kumalma ang sakit, subalit mas lalong kumikirot sa tuwing gumagalaw ang mga baby sa loob ng sinapupunan at nais nang lumabas. Pagdating sa hospital, sa gate pa lang, may gwardiya nang humarang sa kotse ni Denver na ipinagbawal daw ni Mr. Castañares na sa St. Luke siya manganak. Sir, pasensya ka na. Pero kahapon pa po ipinag-utos ni Mr. Castañares na bawal daw po ditong manganak ang asawa niyo. Saad ng gwardyang humarang sa kanila. Anak ako ng may-ari ng hospital na to.
Asawa ko ang manganganak. Anong karapatan mong pagbawalan kaming pumasok? Galit si Denver na bumaba ng sasakyan at madaling kinuwelyuhan ng gwardya. Nag-aalala namang bumaba ang kanyang biyenan para pigilan ng anak dahil naisa na nitong suntukin ng lalaki. Sa pag-aalala ni Kiara, pakiramdam niya, lalong sumakit ang tiyan niya. Denver, tama na yan. Masakit na ang tiyan ko. Sigaw niya sa asawa. Halos mag-collapse na siya sa matinding kirot mula sa tiyan pababa sa kanyang balakang. Ate, kaya mo yan. Isipin mo na lang na first baby ninyo pa lang yan ni Kuya Denver. May susunod pa. Nakangisip ang sabi ng kanyang kapatid habang siya ay hinihilot. Alam niyang nagbibiro lang si Kim at pinapangiti siya pero hindi nakatulong. Pakiramdam ni Kiara, ayaw niya nang magbuntis ulit. Ipatatanggal niya na ang kanyang matres pagkatapos nito. Isinusumpa niya yun. Sa takot naman ng gwardya kay Denver, agad silang pinatuloy na nagkakamot na lang sa ulo dahil labag iyon sa kalooban ng lalaki. Sinalubong kaagad sila ni Doc Christian sa loob at diretso na si Kiara sa delivery room kasama ang asawa na nagpumilit na pumasok. Ang biyana naman niya ay sinugod sa office nito ang asawa para ito ay kumprontahin. Samantalang ang dalawang kapatid sinabing antayin siya sa labas ng delivery room. Bago siya patulugin, ramdam niya ang mainit na palad ni Denver sa kanya. Sinabing kaya niya at excited na ito sa 5 anak nila. Hinagka nito ang kanyang noo. Ate Kim, okay lang ba talaga si ate? Sa labas ay nag-aalalang tanong ni Alvin. Nakita kasi nito kung paano nahihirapan ng kanyang ate. Ano ka ba si ate, matapang yan. Walang hindi kinakaya. Tugon naman ni Kim. Buti na lang pala, hindi ako naging babae. Ayokong magbuntis. Natawa si Kim. Sira. Pero kahit nahirapan si ate, worth it naman. Imagine mo yung 5 baby. Excited na ako, Alvin, na maging tita. Tuwang-tuwa pa si Kim at hinawakan na magkabilang pisngi tsaka ngumiti. Hindi ito nag-aalala sa kapatid dahil naroon sa loob ang asawa, maging ang pinakamagaling na doktor. Walang reaksyon mula kay Alvin na sumandal lamang sa kinauupuan. Hindi nagtagal, tumayo si Kim at hindi nakatiis, sumilip sa loob ng delivery room. 1 month bago na iuwi ang 5 baby dahil na-incubate ito upang tuluyang ma-develop. At sa loob ng buong buwan na yun, nasa hospital din si Kiara maging si Denver. Tinutuungan nito ang pagliban sa trabaho para masamahan siya sa hospital. Ganoong naroon naman ang kanyang biyenan. Walang araw na hindi ito pumupunta sa hospital upang makita man lang ang quintuplets. Hanggang ngayon nakauwi na, tinitiis pa rin sila ng biyenang lalaki. Ni hindi man lang sinilip ang kanilang mga anak, pero tila nasanay na rin siya. Isang gabi, habang nagpapatulog sa kanyang anak si Kiara, pumasok sa kwarto ng mga bata si Denver. Tulog na ang 4 nilang anak na si Jensen, Harris, Dean at si Brandt. At ang nag-iisang baby girl nilang anak na gabing-gabi na ayaw pang matulog kahit madaling araw na iyon. Kanina ay naglalaro lang ito habang pinapanood niya. Hindi nagtagal, umiiyak na, kaya naisipan ni Kiara na buhatin at bahagya itong isayaw. Nginitian siya ng asawa pagpasok. Lumapit ito at hinaplos sa ulo ang anak tsaka hinagkan sa noo. Kalaunan, huminto na sa pag-iyak si Chasen. Naramdaman siguro nito ang presensya ng ama. Pagkatapos, nilapitan ng natutulog na 4 na anak at isa-isang hinagkan. Para sa kanya, isang mabutit ama at asawa sa kanya si Denver. Hindi ito napapagod para sa kanila. Kahit nandyan si Yaya basta pagkagaling nito sa trabaho, mas pipiliin pa rin itong alagaan ng quintuplets. Bagaman mahirap sa dami ng kanilang anak, masaya naman silang lahat. May pagkakataong hindi nila namamalayang napapangiti pareho. Dahil sa kanilang mga anak ni Denver, unti-unti nilang natutunang mahalin ang isa't isa. Good night. Masuyo siyang hinagkan sa labi ng asawa na first time nitong ginawa sa kanya. Sa wakas ay tulog na rin si Chasen. Napatanga siya sa halik ng lalaki. Bakit? Tama ka, bakit? Bakit mo ko hinagkan? Nagugulumihinan niyang tanong. Niyakap siya nito at isiniksik sa katawan ng asawa. Dahil gusto ko. Gusto kong gawin to araw-araw, Kiara.
Pagkuway ngumiti at muli siyang hinagkan sa labi. Halik na lumalim, naging maalab at sa pagkakataong yun, tila inilipad na siya sa alapaap dahil sa masarap na pakiramdam mula sa halik na yun ng asawa. Hindi nagtagal, tumutugon na siya sa halik ng asawa. Nang sumapit ang 1 taon ng quintuplets, malaking selebrasyon ang ginanap sa mansyon ng mga Castañares. Maraming bisita ang dumalo, mga kakilala ng pamilya. Kagustuhan niyo ng binang babae at wala namang nagawa pang asawa nito na magpahanggang ngayon, hindi pa rin tanggap na siya ang napangasawa ni Denver. Katunayan ay wala ito sa araw na iyon sa mansyon, kundi mas piniling mag-duty sa hospital. Hindi na big deal kay Kiara kung hindi siya nito magustuhan, basta ang mahalaga sa kanya, maayos ang pagsasama nila ni Denver. Lola, para sa'yo. Abot ni Jensen ng regalo nito para sa abuela. Nakangiti ang matanda at nakaupo sa sofa. Hinagka nito ang apo at niyakap pagkatapos. Lola, para sa'yo. Sweet na lumapit ang only girl nilang si Chasen at nag-abot ng gift sa abuela. Anniversary ngayon ng mag-asawang Castañares at mas piniling dito sa bahay mag-celebrate. Ngumiti ang ginang at hinalikan ng apo. For you, Lola. Ang sumunod ay si Haris at humalik sa pisngi ng abuela. Matapos iabot ang espesyal na regalo na sinundan ni Brandt. Ang huli ay si Dean. Sunod na inalayan ng regalo ng 5 bata ay ang abuelo nitong katabilang ng asawa sa sofa. Isa-isang lumapit ang 5 bata. Makikita nilang mag-asawa na masaya ang 2 matanda sa naibigay na kasiyahan ng kanilang mga anak. Tila kay bilis ng panahong lumipas at ngayon 3 taon na ang kanilang mga anak. Naalala niya pa noon kung paano biglang nagbago ang pakikitungo ng biyenan sa kanyang mga anak. Araw yun ng Sabado. Kasama nila ni Denver ang 5 anak na nagtungo sa mall. 1 taon na ang nakalilipas. Sa hindi sinasadya, nakita ni Chasen ang lolo nito na naroon din sa mall ng araw na iyon. Sa tuwa ng bata, bumitaw sa pagkakahawak sa ama at tinakbo ang abuelo na hindi naman pinansin ang pagtawag nito patungong escalator. Hanggang sa mga oras kasi na iyon, hindi pa rin siya matanggap ni Mr. Castañares para sa anak nito. At dahil 3 taon lang noon si Chasen, nahulog ito sa umaandar na escalator pababa. Tsaka lang ito pinansin ng abuelo na noon ay hinabol na ni Denver at binitiwan ng isa pang hawak na anak. Halos mahimatay na siya sa takot pagkakitang nagpagulong-gulong ang anak at wala nang malay na pinulot ni Denver. Agad nilang isinugod sa hospital ang anak kasama ang biyenang lalaki na sagad hanggang buto pa rin ang galit sa kanya. Sinabi pa nga nito na pabaya siyang ina kaya nadisgrasya ang anak niya. Hindi siya sumagot kundi umiyak lang. Pero hindi nakatiis si Denver at sinabi na kung hindi ito nakita ni Chasen, hindi madidisgrasya ang anak nila. Kung binigyan lang sana ito ng pansin, hindi iyon mangyayari. Natigilan ito at hindi na nagsalita pa. Sa hospital, habang nasa ER ang bata, nakita ni Kiara na kinausap ng biyenan ng doktor na umasikaso sa kanila. Katunayan ay sa ibang hospital ito dinala ni Denver at baka harangin na naman sila ng gwardya. Nagbitaw din ng salita si Denver na oras na may mangyaring hindi maganda sa anak nila, kalilimutan nitong may ama. Nakita niyang pagkatapos ng pangyayaring yun, nagbago ang pakikitungo sa kanya ng biyenang lalaki. Hindi nga siya makapaniwala na hihingi ito ng tawad sa kanya. Siyempre sino ba naman siya para hindi magpatawad? Sugat lang naman sa ulo ang tinamo ni Chasen at ilang galos. After 1 week, nakalabas na rin ito ng hospital. Dinalaw din ang biyenan ng kanyang anak na tuwang-tuwa sa tuwing makikita ang lolo. Pati ang biyenang babae nagalit din sa asawa. Mabuti at nagbago ang lahat simula noon kaya ang resulta, naging spoiled ang babaeng anak niya dahil simula noon, bawat hilingin nito sa abuelo ay talaga namang ibinibigay. Ganun man, lumaking magalang, mabait at masunuri ng kanilang mga anak ni Denver. Ni walang reklamo ang mga yaya nito dahil marunong makinig sa saway kahit madalas makukulit, may ingay at makalat ang buong bahay. Sabi nga ng kanyang biyenan, pinagdadaanan daw yun ng lahat ng bata kaya hinahayaan niya na lang din at ine-enjoy ang mga sandaling mga bata pa ang mga ito. Matapos maibigay ang munting regalo ng kanyang mga anak sa mag-asawa,
Isa-isa namang binuksan ng gift na sila lang din naman ni Denver ang bumili. Tawang-tawa ang mag-asawa sa munting bagay na naisip ng 5 para sa mga ito. Sa sala ay nangingibabaw ang matinis na tawanan ng 5 bata na nagbibigay kasiyahan sa kanilang lahat. Sa nakikita ni Kiara sa kanyang paligid, tila wala na siyang mahihiling pa. Tingin niya, okay na ang lahat at wala na siyang mahihiling pa. Kumpleto at masaya na ang kanyang pamilya. Bukod doon, mayroon siyang mapagmahal at sweet na asawa. Ang kanyang mga kapatid ay maayos din naman ang buhay. Si Kim ay nagtatrabaho na sa isang kumpanya habang si Alvin nasa kolehiyo na. Kumbaga, nagampanan niya na ang ipinangako sa ina na maging isang mabuting ate at mabibigyan ng magandang kinabukasan ng mga kapatid. Matapos ang munting selebrasyon ng 48th anniversary ng kasal ng magulang ni Denver, nagpahinga na rin ang mga bata. Maghapong nagkulit ang mga ito at ngayon tulog na sa kwarto. Kahit pala madalas mag-away ang magulang mo, hindi sila naghihiwalay no? Masyadong mataas ang pride ni Dad. Kahit nga alam niyang siya ang mali. Mabuti na nga lang hindi ako nagmana sa kanya. Si Mami naman, napakahaba ng pasensya. Lumapit sa kanya si Denver at malambing siyang niyakap. Pero pagdating sa mga apo, natawa na lang siya na hindi itinuloy ang sasabihin. Hindi kasi siya makapaniwala noon na kaya nitong humingi ng tawad sa kanya. Napakahaba ng panahong tiniis nito ang mga apo. Ni walang kamalay-malay ang mga bata na galit ito sa kanya. Mabuti at nagbago ang lahat. See, sabi ko naman sa'yo, darating ang araw na hindi nito matitiis ang mga apo. Kaya thank you love, kahit na ganun ang ipinakita sa'yo ni Dad, hindi ka nagtanim ng sama ng loob. That's why I love you. Binuhat siya nito at kinandong na parang bata paharap sa lalaki. Hindi naman dad mo ang makakasama ko araw-araw kundi ikaw eh. Mahal din kita Denver. Salamat dahil may isang ikaw. Sabi niya at pinisilang magkabila nitong pisngi. Umiti ang lalaki bago hinaplos ang kanya magkabilang pisngi. Tsaka sumeryoso. Namungay ang mga mata tsaka siniil siya ng maalab na halik sa labi. Gumanti siya sa matamis itong halik hanggang sa kapwa na sila natangay tungo sa paraiso.